Sa isang barangay na tinatawag na San Roque sa lalawigan ng Bulacan, ang umaga ng taong 2018 ay payapa. Malamig pa ang hangin, ang hamog ay kumikinang sa mga dahon ng saging, at ang mga pipit ay mababang lumilipad sa ibabaw ng mga pilapil. Ang maliit na ilog na humahati sa baryo ay marahan ang agos, nagdadala ng mahinang lagaslas na nagbibigay ginhawa sa puso. Ang mga taga-baryo ay nagsisimula na sa kanilang mga gawain. Mayroong nagsasaligaw ng tubig mula sa balon, may nagpapakain ng manok, at mayroon ding naghahanda ng pumunta sa bukid. Ang buhay ay dahan-dahang gumagalaw, tulad ng isang malumanay na himig ng gitara na sumasabay sa paglipas ng araw. Sa isa sa mga simpleng bahay na yari sa kahoy ay nakatira ang isang binatang magsasaka na nagngangalang Jose, kasama ang kanyang asawang si Maria, at ang kanilang kaisa-isang anak na 7 taong gulang na si Ben. Ang bahay nila ay nakatayo hindi kalayuan sa pampang ng ilog. Ang bakuran ay puno ng mga puno ng mangga, papaya, at ilang kumpol ng kawayan na humahapay sa tuwing umiihip ang hangin. Kahit na simple lamang ang kanilang pamumuhay, kilala sina Jose at Maria bilang isang mag-asawang may mabuting pagsasama. Ang ngiti ni Maria ang laging nagpapawi sa pagod ni Jose sa tuwing umuwi siya mula sa bukid na bas ng pawis. Samantala, si Ben ay lumalaking isang masayahin, malikot at palatanong na bata tungkol sa lahat ng kanyang nakikita. Noong umagang iyon, gaya ng dati, naghahanda na si Jose na pumunta sa bukid. Dala-dala niya ang lumanyang asarol na pamana pa ng kanyang ama. Naghanda naman si Maria ng baong kanin at simpleng ulam na binalot sa dahon ng saging. Si Ben ay nagtatakbo sa bakuran, humahagikik habang hinahabol ang isang tandang. Ang lahat ay tila pangkaraniwan. Tila walang anumang palatandaan na ang kanilang buhay ay magbabago. Sa di kalayuan, ang mahinang tunog ng kampana ng kapilya na katatapos lang tumugtog para sa Angelus ay nagdaragdag ng kapayapaan sa puso. Si Jose ay kilala sa baryo bilang isang masipag na lalaki. Kahit na hindi malawak ang kanyang bukid, palagi niyang sinisikap na alagaan ito ng may buong pasensya. Naniniwala siya na ang lupa ay isang mahalagang pamana mula sa kanyang mga magulang na dapat ingatan. Si Maria naman ay tapat na sumusuporta sa kanya. Bukod sa pag-aasikaso sa bahay, aktibo rin siya sa mga pagtitipon ng mga kababaihan sa kapilya ng baryo. Kilala si Maria bilang isang palakaibigan, palangiti at madalas tumulong sa mga kapitbahay na nangangailangan. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ginhawa sa marami. Hindi katakataka na sa tuwing siya ay dumaraan sa kalye ng baryo, palaging may bumabati at mumingiti sa kanya. Ngunit sa likod ng kapayapaang iyon, mayroong isang maliit na baga na handang magliyab. Ang bagang iyon ay nagmula sa problema sa lupaing pamana ng mga magulang ni Jose na hindi pa rin malinaw ang paghahati. Ang kuya ni Jose, isang lalaking nagngangalang Samuel, ay naniniwalang ang lupa ay dapat na mapunta sa kanya ng buo dahil siya ang naiwan sa baryo at nag-alaga sa kanilang mga magulang hanggang sa mga huling sandali ng mga ito. Samantala, si Jose na noong kabataan niya ay nagtrabaho sa syudad ay itinuturing niyang walang karapatang humingi ng bahagi. Ang alitang iyon ay matagal ng usap-usapan ng mga taga-baryo. Mayroong sumusubok mamagitan, mayroon ding mas pinipiling manahimik. Ngunit para kina Jose at Maria, ang lupa ay hindi lamang isang kayamanan. Ito ay ang buklod ng pamilya at ang pag-asa para sa kinabukasan ni Ben. Madalas sabihin ni Maria kay Jose nang may diin na dapat ipaglaban ang kanyang karapatan. Ayaw niyang lumaki si Ben na walang pinanghahawakan. Bilang isang ina, nararamdaman niyang tungkulin niyang tiyakin na may matatayuan ang kanyang anak sa hinaharap. Ang matatag na paninindigang ito ni Maria ang madalas magdulot ng tensyon kay Samuel. Ilang beses nang may narinig na sigawan mula sa bahay ni Samuel. Kapag si Maria ay dumarating upang maningil ng kalinawan. Ang mga taga-baryong dumaraan ay nagkakatinginan na lamang, alam na ang problema ng pamilya ay lalong tumitindi. Sa kabila nito, palaging sinusubukan ni Jose na pakalmahin ang kanyang asawa. Ayaw niyang masira ang kanilang relasyon bilang magkapatid dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ngunit si Maria ay hindi kailanman nanahimik. Para sa kanya, ang katarungan ay dapat ipaglaban kahit na ano pa ang panganib. Ang katatagan ng loob ni Maria ay hinahangaan ng maraming taga-baryo sa lihim. Bagamat ang ilan ay nag-aalala rin, alam nilang si Samuel ay isang lalaking matigas ang ulo at madalas sumabog sa galit kapag naipit.
Sa gitna ng maliliit na alon na ito, nagpatuloy ang buhay. Si Ben ay tumatakbo pa rin sa mga pilapil, nakikipagtawanan sa kanyang mga kaibigan. Si Jose ay nag-aararo pa rin ng lupa habang umaagos ang pawis sa kanyang sentido. Si Maria ay naghahanda pa rin ng pagkain na may kasamang mahinang himig na nakapagpapakalma. Walang sinuman ang nakakaalam na sa likod ng simpleng routine na iyon, isinusulat na ng tadhana ang isang kwentong iayanig sa buong baryo. Lumipas ang mga araw, dumaan ang mga linggo, at ang buwan ng Mayo ng taong iyon ay nagdala ng ibang simoy ng hangin. Ang kalangitan ay madalas na makulimlim, bigla-biglang bumubuhos ang ulan, at ang hangin ay malamig na tumatagos sa balat. Ang ilang matatanda sa baryo ay bumubulong na ang kalikasan ay nagbibigay ng babala, ngunit gaya ng dati, mas pinipili ng mga tao na ipagpatuloy ang buhay na may kasamang dasal at pagsisikap. Ganoon din si Jose. Hindi niya kailanman inasahan na ang madilim na ulap na iyon ay dahan-dahang lumalapit sa kanilang tahanan. Sa isang partikular na umaga, mas maagang gumising si Maria kaysa karaniwan. Tila abala siya sa paghahanda ng isang bagay. Seryoso ang kanyang mukha, hindi tulad ng dati na laging napapalamutya ng ngiti. Sinabi niyang pupunta siya sa bahay ni Samuel upang pag-usapan muli ang tungkol sa lupa. Si Jose, na naghahanda ng kanyang mga gamit para sa bukid, ay napatingin lamang ng may pag-aalala. Alam niyang matapang ang kanyang asawa, ngunit alam din niyang matigas ang ulo ng kanyang kapatid. Sa kanyang puso, ipinagdasal niyang maging payapa ang kanilang pag-uusap. Nagsuot si Maria ng isang simpleng asul na blusa at saya, malinis ito bagamat simple. Dala niya ang isang maliit na bag na naglalaman ng ilang dokumento. Bago humakbang, hinaplos niya ang ulo ni Ben na inaantok pa sa banig. Isang maikling ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Pagkatapos ay nagpaalam siya kay Jose. Matatag ang kanyang mga hakbang patungo sa daan ng baryo. Tinitigan lamang ni Jose ang likod ng kanyang asawa hanggang sa mawala ito sa kanto. Sa kanyang puso, naramdaman niyang may kakaiba noong umagang iyon. Ngunit iwinaksi niya ang isiping iyon, kinukumbinsi ang sarili na magiging maayos ang lahat. Sa labas, nagsisimula ng sumikat ang araw sa likod ng mga puno. Abala pa rin ang barangay San Roque sa mga gawaing pang-umaga. Ang mga bata ay tumatakbo papunta sa elementarya. Ang mga ina ay may dalang mga bayong patungo sa palengke at ang mga ama ay naghahanda na para sa bukid. Walang nakakaalam na ang mga hakbang ni Maria noong umagang iyon ang magiging huling mga hakbang na makikita ni na Jose at Ben. Mula roon, magsisimula ang isang madilim na kwento. Isang kwentong susubok sa katatagan ng puso, pag-ibig, at ang tunay na kahulugan ng pamilya. 3 araw na ang lumipas mula noong umagang iyon nang humakbang si Maria patungo sa bahay ni Samuel. Ngunit hanggang sa magpalit ang hapon sa gabi, hindi pa rin siya bumabalik. Noong una, sinubukan ni Jose na pakalmahin ang kanyang sarili. Sinabi niya sa kanyang isip na marahil ay sinadya ni Maria ang magpalipas ng gabi sa bahay ng kanyang kapatid dahil hindi pa tapos ang kanilang pag-uusap. Sinubukan niyang mag-isip ng positibo kahit na may kakaibang pakiramdam na gumugulo sa kanyang puso. Ang unang gabi ay tila napakahaba. Dahan-dahang umihip ang hangin sa mga siwang ng dingding na kahoy, dala ang walang tigil na tunog ng mga kulisap sa gabi. Umupo si Jose sa beranda, naghihintay. Hindi niya inaalis ang kanyang tingin sa daanan patungo sa bahay ni Samuel. Ngunit hanggang sa tumilaok ang mga manok pagsapit ng madaling araw, hindi pa rin nagpakita ang anino ni Maria. Sa ikalawang umaga, nagsimula ng mabagabag si Jose. Sinubukan niyang tawagan ang cellphone ni Maria, ngunit walang sumasagot. Ang nakasulat lang sa screen ay "cannot be reached". Ang ilang text message na ipinadala niya ay hindi rin nababasa. Lalong nabalisa ang kanyang puso. Pinuntahan niya ang ilang kapitbahay upang magtanong kung may nakakita kay Maria. Ngunit pareho ang kanilang sagot, walang nakakaalam. Si Ben, na maliit pa, ay nagtanong ng may inosente, bakit hindi pa po umuwi si nanay? Hinaplos lang ni Jose ang ulo ng kanyang anak, pinipigilan ang paninikip ng dibdib. Sinabi niyang siguradong uwi na rin ang kanyang ina, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi siya sigurado. Ang ikalawang araw ay parang isang pagpapahirap. Sinubukan ni Jose na magtrabaho sa bukid, ngunit lumilipad ang kanyang isip. Sa tuwing siya'y nag-aararo, ang imahe ng mukha ni Maria ay lumilitaw sa kanyang mga mata.
Sa tuwing umiihip ang hangin, tila naririnig niya ang boses ng kanyang asawa na tumatawag mula sa malayo. Dumating na naman ang gabi at lalong naging tahimik ang kanilang bahay. Nakatulog si Ben na yakap-yakap ang unan, habang si Jose ay nakaupo pa ring tulala sa beranda. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan sa madilim na daan. Nagdasal siya sa kanyang puso, humihiling na sana'y protektahan ang kanyang asawa. Pagsapit ng ikatlong araw, ang pag-aalala ay naging pagkasindak. Hindi na napigilan ni Jose ang kanyang damdamin. Naglakad siya patungo sa bahay ni Samuel upang tiyakin. Ang bahay nito ay medyo liblib sa dulo ng baryo, napapaligiran ng mga ligaw na damo at ilang puno ng saging. Simple ang istruktura nito, may mga dingding na tabla na nagsisimula ng mabulok sa katagalan. Kumatok si Jose sa pinto na kumakabog ang dibdib. May narinig siyang mga yabag mula sa loob at pagkatapos ay bumukas ang pinto. Lumabas si Samuel na may matigas na mukha, matalim ang tingin na tila hindi nagustuhan ang pagdating ni Jose. Sinubukan ni Jose na magtanong ng may mahinahong boses. Kahit na nag-aalab ang kanyang dibdib, tinanong niya kung totoong dumating si Maria ilang araw na ang nakalipas. Ngunit maikli ang sagot ni Samuel, sinabi niyang hindi kailanman dumating si Maria. Malakas ang kanyang boses na tila gusto nang tapusin ang usapan. Naramdaman ni Jose na mayroong mali. Alam niyang siguradong dito patungo si Maria. Nakarinig din siya ng mga sabi-sabi mula sa mga kapitbahay na nakita si Maria ang naglalakad patungo sa direksyon ng bahay ni Samuel noong umagang iyon. Ngunit walang ebidensya, kaya't walang magawa si Jose. Tinitigan na lamang niya ang kanyang kapatid na may namumuong luha sa mga mata. Isinara ni Samuel ang pinto nang walang anumang sinabi, iniwan si Jose na nakatayong mag-isa sa tahimik na bakuran. Nang bumalik si Jose sa baryo, ilang residente ang lumapit. Isang matandang babae na nagngangalang Aling Nena ang nagsabi ng may diin na nakita niyang pumasok si Maria sa bakuran ng bahay ni Samuel noong umaga ng kanyang pagkawala. Naaalala pa ni Aling Nena ng malinaw ang asul na blusang suot ni Maria. Ilang residente rin ang nagsabi ng parehong bagay. Nakita nila ang matatag na mga hakbang ni Maria patungo sa bahay na iyon. Ngunit mula noon, wala nang nakakita sa kanyang lumabas. Ang mga testimonya na iyon ay lalong nagpakaba sa puso ni Jose. Naramdaman niyang mayroong hindi tama. Ngunit ang kanyang dila ay parang napipi. Itinago na lamang niya ang kanyang hinala sa katahimikan. Sa ikatlong gabi, hindi makatulog si Jose. Namumula ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang katawan. Umupo siya sa kapilya ng baryo pagkatapos ng pagdarasal, matagal na nakayuko habang nagdarasal. Sinubukan siyang pakalmahin ng ilang kapitbahay, sinasabing baka nagpunta si Maria sa malayong kamag-anak. Mayroon ding bumubulong na baka ang problema sa lupa ang dahilan, ngunit lahat ng iyon ay haka-haka lamang. Walang tiyak na sagot. Umuwi si Jose na mahina ang mga hakbang, niyakap si Ben na patuloy na nagtatanong kung kailan uwi ang kanyang ina. Tila nadudurog ang kanyang puso sa tuwing naririnig niya ang inosenteng tanong na iyon. Mahina lamang ang kanyang sagot na siguradong babalik na ang ina nito. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Jose na mayroong mali. Ang mga araw na walang balita, walang mensahe, at walang malinaw na bakas ay hindi pangkaraniwan. Ang Barangay San Roque ay isang maliit at tahimik na baryo. Ang mga tao ay magkakakilala, nagbabatian kapag nagkikita sa daan. Ang pagkawala ng isang babae nang walang anumang bakas ay nagdulot ng pagkabalisa sa buong baryo. Para kay Jose, hindi na ito basta pag-aalala. Ito ay isang bangungot na nagkakatotoo. Alam niyang hindi na siya maaaring maghintay na lamang. Bumubulong ang kanyang puso. Kailangan niyang hanapin ang sagot, anuman ang panganib. Ika-4 na araw mula nang mawala si Maria, hindi na pareho ang kapaligiran sa Barangay San Roque. Ang tindahan ni Aling Pacing na karaniwang maingay sa tawanan ay napuno na ng mahihinang bulungan. Ang bawat isa ay iisa lamang ang pinag-uusapan, si Maria na hindi pa umuuwi. Mula sa pampang ng ilog hanggang sa mga bukirin, mabilis na kumalat ang balita. Ang pangalan ni Samuel ay nagsimulang madalas na mabanggit. Kahit na sa mahinang boses lamang, nararamdaman ng mga taga-baryo na may kakaiba mula pa sa simula. Naniniwala silang nakita si Maria na patungo sa kanyang bahay.
Si Aling Nena, ang matandang babae na nakatira hindi kalayuan sa bahay ni Samuel, ang naging pinakamatapang na saksi. Sa kanyang matandang katawan at nanginginig na mga hakbang, sinabi niya sa ilang mga residente na nakita niyang pumasok si Maria sa bakuran ng bahay na iyon noong umaga ng kanyang pagkawala. Malinaw pa sa kanyang alaala ang kulay asul na blusang suot ni Maria. Binati pa niya ito at ngumiti naman si Maria bago ipinagpatuloy ang kanyang paglakad. Pagkatapos noon, hindi na niya nakitang lumabas pa si Maria. Dahil sa testimonya na ito, kinilabutan si Jose. Hindi lang si Aling Nena, isang binata na nagngangalang Cardo, malapit na kaibigan ni Jose, ay nagpatotoo rin. Nagkataong dumadaan siya sa daanan malapit sa taniman ng kamoting kahoy nang makita niyang naglalakad si Maria na may dalang maliit na bag. Hindi niya gaanong pinansin noon. Ngunit nang kumalat ang balita tungkol sa pagkawala ni Maria, malinaw na bumalik ang alaalang iyon. Sigurado siyang patungo si Maria sa bahay ni Samuel. Ang testimonya ni Cardo ay nagpatibay sa paniniwala ni Jose na may nangyari. Sa kabila nito, matigas pa ring itinanggi ni Samuel. Sa tuwing tinatanong, maikli lamang ang kanyang sagot na hindi kailanman dumating si Maria. Malamig ang kanyang mukha, malakas ang tono ng kanyang boses. Nagalit pa siya nang subukang banggitin ng ilang kapitbahay ang tungkol dito. Ang kanyang bahay na kahoy na dati masigla ay mas madalas nang nakasara. Bihirang bukas ang pinto. Laging nakasara ang mga bintana. Ang aso na karaniwang malakas tumahol sa bakuran ay biglang madalas na tahimik, na lalong nagpapadagdag sa nakakatakot na aura ng bahay. Nagsimulang mabagabag ang mga taga-baryo. Nagkakatinginan sila sa tuwing dumadaan sa bahay ni Samuel. Mayroong naglakas loob na bumulong na baka sinadyang itago si Maria. Mayroon ding naghinala na ang pag-aaway sa lupa ang dahilan. Ngunit walang sinumang naglakas loob na magsalita ng harapan. Kilala si Samuel na matigas ang ulo at hindi nag-aatubiling magtaas ng boses. Ang pagkakaroon ng isang malaking sawa sa kulungan sa likod ng kanyang bahay ay nagdulot din ng pag-aatubili sa mga tao na lumapit. Matagal na niyang alaga ang ahas na iyon. Mahaba at makapal ang katawan nito na naging kwento ng mga bata sa baryo. Ngayon, ang hayop na iyon ay lalong nagdaragdag ng nakakakilabot na aura sa paligid ng bahay ni Samuel. Lalong hindi mapakali si Jose. Nararamdaman niyang naiipit siya sa pagitan ng paggalang sa kanyang kapatid at sa katotohanang unti-unting nabubunyag. Sa tuwing naaalala niya ang ngiti ni Maria noong nagpaalam ito noong umagang iyon, sumisikip ang kanyang dibdib. Lalong madalas magtanong si Ben, kailan po uwi si nanay? Ang simpleng tanong na iyon ay tumutusok sa puso ni Jose, mas malalim kaysa sa anumang pisikal na sugat. Sinusubukan niyang umiti sa harap ng kanyang anak, ngunit pagsapit ng gabi, hindi niya mapigilan ang kanyang mga luha. Si Cardo, na nakakita sa kalagayan ng kanyang kaibigan, ay hindi makatiis na manahimik. Pinuntahan niya si Jose sa isang madilim na gabi kung kailan malakas ang ihip ng hangin. Umupo sila sa beranda na may maliit na gasera na kumikislap. Sinabi ni Cardo sa mahinang boses na naniniwala siyang may itinatago sa bahay ni Samuel. Iminungkahi niyang mag-report na si Jose sa himpilan ng pulisya sa munisipyo. Noong una, nag-alinlangan si Jose. Iniisip pa rin niya na kapatid niya iyon. Ngunit nang maalala niya si Maria, napagtanto niyang wala na siyang ibang pagpipilian. Kinaumagahan, humakbang si Jose na maputla ang mukha patungo sa himpilan ng pulisya. Dala niya ang isang nanginginig na puso, ngunit buo na ang kanyang desisyon. Sa harap ng mga pulis, ikinuwento niyang nawawala ang kanyang asawa mula pa noong 3 araw matapos itong pumunta sa bahay ng kanyang kapatid. Ipinahayag din niya ang testimonya ni Aling Nena at Cardo. Seryosong nakinig ang mga pulis, itinala ang bawat salita, at nangakong magsasagawa agad ng mas malawak na paghahanap. Ang balitang nag-report si Jose sa pulisya ay lalong nagpainit sa sitwasyon sa baryo. Nagtipon-tipon ang mga residente sa tindahan, pinag-uusapan ang matapang na hakbang na iyon. Mayroong sumusuporta, mayroong nag-aalala. Ngunit isang bagay ang malinaw, ang pagkawala ni Maria ay hindi na lamang usap-usapan. Ngayon, ang kaso ay opisyal nang nasa kamay ng batas. Si Samuel ay nagsimula ng pagtuunan ng pansin. Ang mga taong dati gumagalang sa kanya ay tumitingin na ngayon ng may hinala.
Noong gabing iyon, malakas ang ihip ng hangin mula sa ilog. Ang mga puno ng kawayan ay yumuyugyog. Ang tunog ng kanilang pagkikiskisan ay parang mahinang bulong. Umupo si Jose sa kanyang bahay habang nakatingin sa madilim na daan. Nakatulog si Ben sa banig, paminsan-minsan ay tinatawag ang kanyang ina sa panaginip. Tinakpan ni Jose ang kanyang mukha ng dalawang kamay. Bumagsak ang kanyang mga luha, binabasa ang kanyang mga palad. Sa kanyang puso, mayroong isang mahabang dasal. Sana'y matagpuan si Maria na ligtas. Ngunit sa likod ng dasal na iyon, mayroong isang takot na lalong lumalakas. Alam niyang may itinatago. Alam niyang ang madilim na katotohanan ay dahan-dahang lumalapit. Agad na tinugunan ang ulat ni Jose. Ilang pulis mula sa munisipyo ang dumating sa Barangay San Roque noong hapon. Huminto ang patrol car malapit sa bulwagang pambarangay na nagdulot ng kuryosidad sa maraming residente. Nagtakbuhan ang mga bata upang sumunod habang ang mga matatanda ay nakatingin ng may pag-aalala. Hindi karaniwan ang presensya ng mga pulis sa tahimik na baryong ito. Alam ng lahat na ang kanilang pagdating ay dahil kay Maria. Muling hiniling kay Jose na ipaliwanag ang kronolohiya. Sa nanginginig na boses, ikinuwento niya kung paano nagpaalam si Maria noong umagang iyon na nakasuot ng asul na blusa at pumunta sa direksyon ng bahay ni Samuel. Binanggit din niya na ilang saksi ang nakakita kay Maria ang pumasok sa bakura ng bahay na iyon. Ngunit itinanggi ito ni Samuel. Maingat na itinala ng mga pulis ang lahat. Maputla ang mukha ni Jose, namumula ang kanyang mga mata dahil sa kakulangan sa tulog. Nakayuko siyang nakaupo, paminsan-minsan ay pinupunasan ang kanyang mukha na puno ng malamig na pawis. Pagkatapos nito, nagsimulang kumilos ang mga pulis. Nagpasya silang magsagawa ng paghahanap sa paligid ng baryo. Sinuri ang mga daanan, ginalugad ang mga taniman ng kamoteng kahoy at mais. Maging ang ilog na humahati sa baryo ay binigyang pansin. Ilang residente ang tumulong dala ang kanilang mga sulo at flashlight. Noong gabing iyon, ang baryo na karaniwang tahimik ay naging maingay dahil sa mga yabag at sigawan na tumatawag sa pangalan ni Maria. Ngunit hanggang sa hating gabi walang resulta. Ipinagpatuloy ang paghahanap kinaumagahan ng may maseryosong pagsisikap. Pinalawak ng mga pulis ang lugar, ginalugad ang palengke ng baryo, ang daan patungo sa kabayanan, hanggang sa mga taniman ng goma sa gilid ng gubat. Sumama si Jose sa paglalakad kasama nila. Puno ng pag-asa at takot ang kanyang mukha. Sa tuwing may gumagalaw na halaman, tila humihinto ang kanyang puso. Sa tuwing may tunog ng ibon sa gabi, umaasa siyang iyon ay isang senyales mula sa kanyang asawa. Ngunit lahat ay katahimikan lamang. Tila nilamon ng lupa si Maria. Nagsimulang mabagabag ang mga residente. Lalong naging maingay ang usapan sa tindahan. Mayroong naghinala na nagpunta si Maria sa malayong kamag-anak nang hindi nagpapaalam. Mayroong bumubulong na ang problema sa lupa ang dahilan. Mayroon ding naglakas loob na banggitin ang pangalan ni Samuel sa mahinang tono. Ngunit walang sinumang naglakas loob na magsalita ng harapan sa kanya. Ang bahay na kahoy sa dulo ng baryo ay tila naging sentro ng misteryo na nagtatago ng sagot. Lalong napiit si Jose. Gabi-gabi hindi siya makatulog. Nakaupo siya sa beranda na ang mga mata ay nakatingin sa kawalan sa madilim na daan. Kumikislap ang gasera. Ang anino ni Ben na mahimbing na natutulog sa banig ay nagdaragdag sa sakit. Madalas magising ang maliit na bata at magtanong kung bakit hindi pa umuuwi ang kanyang ina. Mahinang boses lamang ang naisasagot ni Jose na may mahalagang inaasikaso ang kanyang ina. Ngunit sumisigaw sa sakit ang kanyang puso. Hindi na nahimik si Cardo. Madalas niyang samahan si Jose, binibigyan ng lakas ng loob na manatiling matatag. Tumulong din siya sa mga pulis sa pagbibigay ng impormasyon. Sinabi ni Cardo na talagang nakita niyang patungo si Maria sa bahay ni Samuel. Ang kanyang mga salita ay nagpatibay sa paniniwala ng mga pulis na kailangang suriin ng mas malalim. Ngunit patuloy pa ring itinanggi ni Samuel. Sinabi niyang wala siyang alam. Malamig ang kanyang mukha, matalim ang mga mata, mataas ang boses. Lalong naghinala ang ilang residenteng nakarinig. Sa kabila nito, walang matibay na ebidensya, kaya't walang magawa ang mga pulis.
Minarkahan na lamang nila ang ilang lugar para sa mas malalim na investigasyon. Hindi pa naglalagay ng police line dahil ang kaso ay nasa yugto pa lamang ng paghahanap. Ngunit para sa mga taga-baryo, sapat na ang pagkawala ni Maria upang magdulot ng takot. Ang kanilang mga gabi ay hindi na napupuno ng tawanan. Mas maagang nagsasara ang tindahan. Pinagbabawalan na ang mga bata na lumabas ng bahay pagkatapos ng takip-silim. Naramdaman ni Jose ang isang di matatawarang kalungkutan. Naalala niya ang ugali ni Maria na laging naghahanda ng hapunan bago lumubog ang araw. Naalala niya ang ngiti ng kanyang asawa kapag sinasalubong siya pag-uwi mula sa bukid. Lahat ng iyon ay alaala na lamang ngayon. Sa tuwing nakikita niya ang bakanting banig sa tabi ng kanilang higaan, tila nadudurog ang kanyang puso. Ipinipikit niya ang kanyang mga mata, umaasang lahat ay panaginip lamang. Ngunit sa pagmulat niya, sinasampal pa rin siya ng katotohanan. Isang gabi, muling umupo si Jose sa kapilya pagkatapos magdasal. Matagal siyang nakayuko. Nanginginig ang kanyang mga labi sa pagdarasal. Lumapit ang ilang residente upang magbigay ng suporta. Si Tata Kiko, ang pinakarespetadong matanda sa baryo, ay tinapik ang kanyang balikat at sinabing ang pasensya ang pinakamabuting daan. Tumango si Jose, ngunit patuloy pa ring bumagsak ang kanyang mga luha. Naramdaman niyang nawala ang kalahati ng kanyang kaluluwa. Iniulat ng mga pulis ang pansamantalang resulta kay Jose. Sinabi nilang sa ngayon ay wala pang malinaw na palatandaan. Lahat ng bakas ay humihinto sa paligid ng bahay ni Samuel. Napalunok si Jose, sumisikip ang kanyang dibdib. Alam niyang iisa lang ang ibig sabihin nito. Talagang nakarating si Maria sa bahay na iyon, ngunit pagkatapos ay naglaho siya ng walang bakas. Mahigpit na ikinuyom ni Jose ang kanyang mga kamay. Ipinangako niya sa kanyang sarili, anuman ang mangyari, kailangan niyang hanapin ang kanyang asawa, buhay man o patay. Sa barangay San Roque, ang lupa ay hindi lamang isang taniman ng palay o isang hardin. Ang lupa ay simbolo ng karangalan ng pamilya, isang tanda ng pagmamahal sa mga magulang, at isang pinagkukunan ng kabuhayan. Bawat pulgada ng lupa ay itinuturing na isang biyaya na ipinamana mula sa mga ninuno. Ngunit sa likod ng biyayang iyon, ang lupa ay madalas ding nagiging sanhi ng alitan. Iyon ang nangyari sa pamilya ni Jose at Samuel. Ang kanilang mga magulang noon ay may-ari ng isang matabang bukid na hindi kalayuan sa ilog. Noong nabubuhay pa ang kanilang ama, sabay nilang pinamamahalaan ang bukid. Si Samuel, na nakatira sa baryo, ang mas madalas na nag-aasikaso nito. Samantala, si Jose, na nagtrabaho sa syudad, ay paminsan-minsan lamang tumutulong kapag umuuwi. Pagkatapos pumanaw ng kanilang mga magulang, dapat sana ihatiin sa dalawa ang bukid. Ngunit iba ang pananaw ni Samuel. Naramdaman niyang dahil siya ang nag-alaga sa kanilang mga magulang hanggang sa huli, ang lupa ay dapat na mapunta sa kanya ng buo. Hindi matanggap ni Jose ang pananaw na iyon. Para sa kanya, ang lupa ay pamana ng mga magulang na dapat hatiin ng patas. Hindi siya humihingi ng labis, kundi ang karapatan lamang na dapat sa kanya. Si Maria, bilang kanyang asawa, ay palaging nag-udyok kay Jose na ipaglaban ang bahaging iyon. Alam ni Maria kung gaano kahalaga ang lupa para sa kinabukasan ni Ben. Madalas niyang sabihin na dapat magkaroon ng pinanghahawakan sa buhay ang kanilang anak. Ayaw niyang balang araw ay maghirap ito ng walang malinaw na pamana. Ang pagkakaiba ng pananaw na ito ay paulit-ulit na nagdudulot ng pag-aaway. Ang malalakas na boses mula sa bahay ni Samuel ay ilang beses nang naririnig hanggang sa kalsada ng baryo. Ang mga dumadaan ay napapalingon na lamang ng may pag-aalala. Alam nilang ang problema sa lupa ay maaaring maging sanhi ng malaking gulo. Mayroong sumusubok na magpayo, ngunit kilala si Samuel na matigas ang ulo. Kapag naramdaman niyang tama siya, mahirap na siyang makinig sa iba. Hindi kailanman natakot si Maria. Paulit-ulit siyang pumupunta sa bahay ni Samuel, dala ang mga dokumento ng mana na sa tingin niya ay dapat na gawing legal ng patas. Sa tuwing nagsasalita siya ng may diin, namumula si Samuel at tumataas ang kanyang boses. Ang pag-aaway ng magbayaw na ito ay naging isang bukas na lihim. Maging ang mga bata sa baryo ay madalas itong pag-usapan ng may inosente na sa tuwing pupunta si Maria sa bahay ni Samuel, siguradong may ingay.
Si Jose, sa isang banda, ay nalilito. Iginagalang niya ang kanyang kapatid, ngunit kailangan din niyang ipagtanggol ang kanyang pamilya. Alam niyang lumalaban si Maria, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para kay Ben. Ngunit sa tuwing may pag-aaway, nasasaktan ang kanyang puso. Ayaw niyang maging usap-usapan ng mga residente ang kanilang pamilya. Sa kabila nito, nanatili siyang nasa tabi ng kanyang asawa dahil alam niyang kung wala si Maria, hindi siya maglalakas loob na magsalita. Sa kapilya, ang problema sa lupa ay minsan nagiging paksa ng pagninilay ng mga matatanda. Madalas sabihin ni Tata Kiko na ang mana ay dapat magbuklod sa pamilya, hindi maghiwalay. Ngunit ang payo na iyon ay hindi laging nakakarating sa pusong puno ng galit. Naramdaman ni Samuel na siya ang may pinakamalaking nagawa, habang naramdaman ni Jose na may karapatan din siya. Ang dalawang matigas na pananaw na iyon ay nagtagpo ng walang kalagitnaan. Mula pagkabata, hindi laging maganda ang kanilang relasyon. Si Samuel, bilang panganay, ay madalas na nararamdamang mas may karapatan siyang magpasya sa lahat ng bagay. Si Jose, na mas bata, ay sanay na sumunod, ngunit pagdating sa lupaing pamana, hindi siya maaaring manahimik. Naalala niya ang bili ng kanyang ama na ang bukid ay para hatiin ng patas. Ang alaala ng mga salitang iyon ay lalong nagpatibay sa kanyang paniniwala. Lalong naging masigasig si Maria sa pagsuporta sa kanyang asawa. Sinabi pa niya minsan kay Jose na kung hindi agad maaayos ang problema sa lupa, siya mismo ang pupunta kay Samuel upang maningil. Tumahimik lamang noon si Jose. Ang mga salita ng kanyang asawa ay tila isang pangitain, ngunit hindi niya ito gaanong pinansin. Ngayon, nang tuluyan nang mawala si Maria, paulit-ulit na nag-echo sa kanyang isip ang mga salitang iyon. Nagsimulang iugnay ng mga taga-baryo ang pagkawala ni Maria sa alitan sa lupa. Para sa kanila, lahat ay tila may katuturan. Si Maria ay isang taong matapang, hindi takot magsalita. Si Samuel ay isang taong matigas ang ulo, madaling magalit. Ang pagtatagpo ng dalawang ugaling ito ay maaaring magtapos ng masama. Sa kabila nito, walang sinumang naglakas loob na sabihin ito ng harapan. Nagkakatinginan na lamang sila, nagbubulungan sa sulok ng tindahan o sa gilid ng bukid. Lalong nakaramdam ng pagkaipit si Jose. Alam niyang ang hinala ng mga residente ay hindi walang basehan, ngunit alam din niyang kung walang ebidensya, lahat ay haka-haka lamang. Gabi-gabi niyang ginugugol sa mahabang dasal. Humihiling siya na sana ay matagpuan si Maria at sana ay mabunyag ang katotohanan. Wala siyang pakialam kung gaano kapait ang katotohanang kailangan niyang harapin. Ang mahalaga sa kanya ay mahanap ang sagot. Samantala, si Samuel ay nabubuhay pa rin na parang walang nangyari. Kahit na mas malungkot ang kanyang mukha, pumupunta pa rin siya sa bukid, nagpapakain pa rin ng manok at itik, ngunit bihira ng bukas ang pinto ng kanyang bahay. Ang malaking sawa sa kulungan sa likod ng kanyang bahay ay lalong bihira nang makitang gumagalaw. Napansin ng ilang residente na ang katawan ng hayop ay tila mas malaki kaysa dati, na tila kakakain lamang ng isang bagay. Dahan-dahang kumalat ang bulong-bulungan na iyon na nagdaragdag sa pagkabalisa. Ang alitan sa lupa na dati ilihim ng pamilya ay naging lihim na ng baryo. Alam ng lahat, ngunit walang sinumang naglakas loob na magsalita ng malakas. Lahat ay naghihintay na lamang. Naghihintay kung babalik pa ba si Maria o maghihintay sa katotohanang mabubunyag mula sa likod ng madilim na bahay ni Samuel. Si Maria, mula pa noong kabataan, ay kilala bilang isang babaeng matapang. Kahit na maliit ang kanyang pangangatawan, palaging matatag ang kanyang boses kapag nagsasalita tungkol sa katotohanan. Hindi siya tipo ng taong mahilig maghanap ng gulo, ngunit pagdating sa katarungan, hindi siya kailanman nananahimik. Madalas siyang tawagin ng mga taga-barangay San Roque na isang babaeng may pusong mas matigas pa kaysa sa bato sa ilog. Ang ugaling iyon ang nagparamdam kay Jose na napakaswerte niyang magkaroon nito. Sa likod ng kahinahunan ng isang asawa, nagtatago si Maria ng katapangan ng isang mandirigma. Sa tuwing may mga kapitbahay na nag-aaway tungkol sa hangganan ng lupa o presyo ng ani, si Maria ang madalas na namamagitan. Hindi siya nag-aatubiling sabihin ang kanyang opinyon, kahit na ang kausap niya ay mas matanda o mas iginagalang. Ngunit ang kanyang prangkang paraan ng pagsasalita ang dahilan kung bakit marami ang gumagalang sa kanya. Maging ang mga kababaihan sa mga pagtitipon sa kapilya ay humahanga sa kanya.
Madalas nilang sabihin na si Maria ay isang babaeng hindi lamang magaling mag-alaga ng bahay, kundi marunong din kung paano ipaglaban ang karapatan ng pamilya. Ang ugaling ito ang dahilan kung bakit madalas silang magkasagutan ni Samuel. Sa tuwing pag-uusapan nila ang lupaing pamana, laging malakas ang boses ni Maria. Sinabi niyang ang lupa ay hindi lamang tungkol sa bukid at palay, kundi tungkol din sa kinabukasan ni Ben. Idiniin niyang siguradong gusto ng mga magulang nina Jose at Samuel na lahat ng kanilang anak ay makatanggap ng patas na bahagi. Ang mga pangungusap ni Maria ay tila isang kutsilyong tumutusok sa amor proprio ni Samuel. Si Samuel ay isang lalaking matigas ang ulo. Ayaw niyang may taong, lalo na isang babae, na kumokontra sa kanya. Para sa kanya, lumampas na sa hangganan si Maria. Ilang beses na siyang sumigaw ng malakas na nagpatakbo sa mga manok at itik sa bakuran. Ngunit hindi kailanman natakot si Maria. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid, matalim ang tingin, hindi nanginginig ang boses. Ang pag-aaway na iyon ay madalas magtapos sa pagpapalayas ni Samuel kay Maria mula sa kanyang bahay. Ngunit palaging bumabalik si Maria sa ibang pagkakataon na may parehong katapangan. Madalas marinig ng mga taga-baryo ang ingay mula sa bahay ni Samuel kapag dumarating si Maria. Mayroong dumadaan na nagkukunwaring walang pakialam, mayroon ding humihinto sandali at umiiling. Alam nilang hindi madaling maayos ang alitan na iyon. May mga bumubulong na si Maria ay masyadong matapang na tila walang kinatatakutan. Ngunit sa kaibuturan ng kanilang puso, marami ang humahanga. Dahil sa maliit na baryong iyon, bihira ang babaeng mailakas ng loob na tumayo sa harap ng isang lalaki na may ganoong katatagan ng boses. Madalas na nalilito si Jose. Gusto niyang protektahan ang kanyang asawa, ngunit alam din niyang ayaw ni Maria ang pigilan. Sa tuwing sinusubukan niyang pakalmahin ito, ngingiti lamang si Maria at sasabihing ginagawa niya ang lahat ng ito para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. Ang mga salitang iyon ay nagpapatahimik kay Jose. Napagtanto niyang ang katapangan ng kanyang asawa ay tanda ng pagmamahal. Ayaw ni Maria ang lumaki si Ben na walang kasiguraduhan, walang lupang dapat sanang maging pundasyon ng kanyang buhay sa hinaharap. Ngunit ang katapangang iyon din ang lalong nagpagalit kay Samuel. Naramdaman niyang nayurakan ang kanyang pagkalalaki. Para sa kanya, si Maria ay isang bayaw lamang na walang karapatang makialam sa usapin ng lupa ng pamilya. Lalong naipon ang galit na kanyang itinatago. Sa tuwing dumarating si Maria, nararamdaman iyon ng mga taga-baryo. Lalong tumatalim ang tingin ni Samuel, lalong madalas na malungkot ang kanyang mukha, at lalong nagiging magaspang ang kanyang mga salita. May mga nag-aalala na isang araw ay masama ang magiging katapusan ng pag-aaway na iyon. Sa gitna ng tensyon, ipinagpatuloy ni Maria ang kanyang buhay na parang walang nangyari. Inaayos pa rin niya ang bahay, naghahanda ng pagkain para kina Jose at Ben, at dumadalo sa mga pagtitipon sa kapilya. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, may itinatagong mabigat na pasanin. Ilang beses siyang nagbahagi ng kanyang saloobin sa malapit niyang kaibigan sa grupo ng mga kababaihan. Sinabi niyang pagod na siya sa walang katapusang pag-aaway. Ngunit sa tuwing nakikita niya si Ben, bumabalik ang kanyang lakas. Ayaw niyang sumuko dahil lamang sa takot. Sa ilang mga gabi, umuupo si Maria sa beranda ng bahay kasama si Jose. Dahan-dahan silang nag-uusap, pinag-uusapan ang hinaharap. Sinabi ni Maria na gusto niyang lumaki si Ben na isang malakas na bata, isang batang mailakas ng loob na ipagtanggol ang katotohanan tulad niya. Tumango lamang si Jose, namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Naramdaman niyang ang kanyang asawa ang ilaw sa kanyang buhay. Ngunit nag-aalala rin siya. Alam niyang maaaring sumabog ang galit ni Samuel anumang oras. Ang matatag na paninindigan ni Maria ay naging usap-usapan sa baryo. May mga pumupuri sa kanya, mayroon ding nagsasabing masyado siyang mapusok. Ngunit lahat ay sumang-ayon na ang kanyang katapangan ay pambihira. Walang ibang babae sa baryong iyon na may lakas ng loob na hamunin si Samuel ng ganoon katindi. At marahil, ang katapangang iyon ang nagdala kay Maria sa isang landas na hindi niya kailanman inakala. Isang landas na puno ng kadiliman, isang landas na yumanig sa buong baryo. Ika-4 na gabi, matapos mawala si Maria, hindi na napigilan ni Jose ang sarili. Ang paghahanap ng mga pulis ay hindi nagbunga, habang ang hinala ng mga residente ay lalong tumitindi patungo sa bahay ni Samuel.
Naramdaman ni Jose na puno ng pagkabalisa ang kanyang puso. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, lumilitaw ang imahe ng mukha ni Maria na may malabong ngiti. Ngunit ang ngiting iyon ay mabilis na nagiging isang madilim na anino na nagpapasikip sa kanyang dibdib. Mahimbing nang natutulog si Ben sa banig, yakap-yakap ang maliit na unan na iniwan ng kanyang ina. Matagal na tinitigan ni Jose ang mukha ng kanyang anak. Alam niyang kung mananatili lamang siyang nakaupo, hindi kailanman mabubunyag ang katotohanan. Noong gabing iyon, maingat siyang lumabas ng bahay. Malamig ang hangin. Ang ihip ng hangin sa gabi ay nagdadala ng tunog ng mga kulisap mula sa bukid. Ang kalahating buwan ay nagbibigay liwanag sa daanan patungo sa bahay ni Samuel sa dulo ng baryo. Pinili ni Jose na maglakad ng tahimik upang walang makapansin. Kumakabog ang kanyang puso, mabigat ang kanyang mga paa, ngunit mas malakas ang determinasyon sa kanyang puso kaysa sa takot. Dinaanan niya ang madilim na taniman ng saging, ang mga kumpol ng kawayan na marahang yumuyugyog, hanggang sa makarating siya malapit sa bahay ng kanyang kapatid. Mula sa malayo, nakita niya ang isang malamlam na gasera na nakasindi sa beranda. Tila tahimik ang bahay. Hindi kumatok si Jose. Pinili niyang umikot sa maliit na daanan patungo sa likod ng bahay. Doon matatagpuan ang kulungan ng manok, kulungan ng itik, at isang malaking kulungan kung saan inaalagaan ni Samuel ang isang sawa. Matagal nang pinag-uusapan ng mga residente ang ahas na iyon. Mahaba, makapal, at nakakatakot ang katawan nito. Madalas sumilip ang mga bata mula sa malayo para lamang makita ang hayop na iyon. Si Jose mismo ay hindi kailanman naglakas loob na lumapit, ngunit noong gabing iyon, natabunan ng kanyang kuryosidad ang kanyang takot. Nang papalapit na siya sa kulungan, huminto ang kanyang mga hakbang. Sa maputik na lupa malapit sa bakod na kawayan, may nakita siyang isang bagay na nagpatigil sa pagdaloy ng kanyang dugo. Isang pares ng kulay tsokoleteng sinelas ang nakakalat, marumi at puno ng basang lupa. Yumuko si Jose, nanginginig ang kanyang mga kamay nang abutin niya ang bagay na iyon. Agad niyang nakilala ang tsinelas. Tsinelas ni Maria, na may maliit na sira sa strap. Ang tsinelas na laging suot ng kanyang asawa kapag pumupunta sa palengke. Nanginginig ang katawan ni Jose, sumisikip ang kanyang dibdib, hirap siyang huminga. Mahigpit niyang hinawakan ang tsinelas, na tila takot na mawala ito sa kanyang mga kamay. Bumagsak ang kanyang mga luha nang hindi mapigilan. Tila gumuho ang mundo sa kanyang harapan. Sigurado siyang hindi nagkataon lamang ang tsinelas na iyon. Siguradong napunta si Maria sa lugar na ito. Nakatayo si Jose na tulala, ang kanyang tingin ay napunta sa kulungan ng ahas. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakita niya ang katawan ng sawa na nakapulupot. Ang tiyan nito ay tila napakalaki, mas malaki kaysa karaniwan. Ang tanawin na iyon ay nagpaurong kay Jose ng ilang hakbang. Nang hina ang kanyang mga tuhod, halos hindi na makatayo. Naramdaman niyang mayroong isang napakasamang bagay na nakatago sa likod ng katawan ng hayop na iyon. Nagmamadaling umalis si Jose sa likod bahay ni Samuel. Hindi siya naglakas loob na kumatok o harapin ang kanyang kapatid noong gabing iyon. Mahigpit pa rin niyang hawak ang kulay tsokoleteng sinelas na naging isang ebidensyang nagpapasikip sa kanyang dibdib. Noong gabi ring iyon, pumunta siya sa himpilan ng pulisya sa munisipyo. Malamlam ang mga ilaw sa kalsada. Malamig ang hangin sa gabi na tumatago sa buto. Ngunit wala siyang pakialam. Mabilis siyang naglakad, tumutulo ang pawis kahit na napakalamig ng hangin. Nang makarating siya sa himpilan ng pulisya, agad niyang ipinakita ang tsinelas. Nanginginig ang kanyang boses nang sabihin niyang natagpuan niya ito malapit sa kulungan ng ahas ng kanyang kapatid. Nagkatinginan ang mga pulis na nakakita, seryoso ang kanilang mga mukha. Walang sinumang naglakas loob na baliwalain ang ebidensyang iyon. Noong gabi ring iyon, nagpasya ang mga pulis na bumalik sa bahay ni Samuel at magsagawa ng pagsisiyasat. Mabilis na kumalat ang balita sa mga taga-baryo. Ilang tao ang sumunod mula sa malayo, gustong malaman kung ano ang mangyayari. Ang kapaligiran sa gabi sa San Roque ay naging nakakakilabot. Ang mga gasera sa mga beranda ng bahay ng mga residente ay nakasindi pa rin. Ngunit walang tawanan o kwentuhan tulad ng dati. Lahat ay nakatingin sa direksyon ng bahay ni Samuel nang may pag-aalala.
Alam nilang ang gabing iyon ay maaaring maging isang punto ng pagbabago sa misteryo na bumabalot sa baryo sa loob ng ilang araw. Naglakad si Jose kasama ang mga pulis patungo sa bahay ng kanyang kapatid. Hawak pa rin niya ang kulay tsokolating sinelas. Hindi tumitigil sa panginginig ang kanyang mga kamay. Kumakabog ang kanyang puso sa pagitan ng pag-asa at takot. Alam niyang ang sagot tungkol kay Maria ay maaaring malapit ng mabunyag. Ngunit alam din niyang ang sagot na iyon ay maaaring maging pinakamasakit na dagok sa kanyang buhay. Noong gabing iyon, umalingaw ang mga yabag ng grupo ng mga pulis sa daan ng lupa ng Barangay San Roque. Ilang residente ang marahang naglalakad sa likuran nila, dala ang mga gasera at sulo. Mabigat ang hangin na tila pati ang buong kalikasan ay nagpipigil ng hininga. Naglalakad si Jose sa gitna ng mga pulis, maputla ang mukha. Mahigpit pa ring hawak niya ang kulay tsokolating sinelas ni Maria. Nang makarating sila sa bahay ni Samuel, tuluyan ang naging nakakakilabot ang kapaligiran sa baryo. Ang bahay na kahoy sa dulo ng baryo ay nakatayo sa kadiliman. Isang malamlam na gasera lamang ang nakasabit sa beranda. Ang alagang aso na karaniwang malakas tumahol ay nakasiksik na lamang sa isang sulok ng bakuran. Ang buntot nito ay nasa pagitan ng mga binti, na tila alam na mayroong isang nakakatakot na bagay na nangyayari. Kumatok ang mga pulis sa pinto. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si Samuel na nagmamadali. Matigas ang kanyang mukha, naniningkit ang mga mata na puno ng hinala. Nakita niya ang maraming tao sa bakuran at nagtanong ng may mataas na boses, bakit hating gabi na dumating ang mga pulis? Mahinahong sumagot ang isang pulis, sinabing may natagpo ang ebidensya na pag-aari ni Maria malapit sa kulungan sa likuran. Kailangan nilang suriin. Nang marinig iyon, tila nanigas si Samuel. Sinubukan niyang tumawa ng bahagya, ngunit pilit ang tunog ng kanyang tawa. Sinabi niyang baka pag-aari ng iba ang sinelas na iyon. Maraming tao ang gumagamit ng parehong sinelas, ngunit nanginginig ang tono ng kanyang boses. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Idiniin ng mga pulis na kailangan pa rin nilang suriin. Noong una, tumanggi si Samuel. Nagdahilan siyang madilim ang gabi, mapanganib sa likuran, at maaaring umatake ang ahas anumang oras. Ngunit dahil sa presyo ng mga residenteng nagsisimula ng dumating, hindi na siya makaiwas. Namutla ang kanyang mukha, mabigat ang kanyang mga hakbang nang mapilitan siyang payagan ang mga pulis na pumasok sa likod bahay. Sumama si Jose, dumadagundong ang kanyang dibdib, ang tibok ng kanyang puso ay kasing lakas ng tunog ng gong sa kapilya. Ang liwanag ng flashlight ay sumakop sa likod bahay. Ang mga anino ng puno ng saging at kumpol ng kawayan ay mukhang nakakatakot. At sa dulo ng bakuran ay nakatayo ang malaking kulungan na gawa sa makapal na kahoy at alambre. Sa loob nito, nakapulupot ng tahimik ang sawa. Ang katawan nito ay kasing kapal ng puno ng niyog. Ang balat nito ay kumikinang sa liwanag ng flashlight. Ngunit ang pinakanakakagulat ay ang tiyan nito. Ang bahagi ng tiyan ng ahas ay tila napakalaki, mas malaki kaysa sa karaniwang sukat. Na tila kakakain lamang ng hayop ng isang malaking bagay, isang bagay na hindi lamang manok o itik. Lahat ng nakakita ay natahimik. Ang tunog ng mga kulisap sa gabi na karaniwang maingay ay biglang nawala, pinalitan ng mga bulong ng takot. Tinakpan ni Jose ang kanyang bibig ng kamay. Nanlaki ang kanyang mga mata, tumulo ang kanyang mga luha nang hindi niya namamalayan. Sa kanyang puso, alam na niya ang sagot. Kahit na ayaw niyang maniwala, nang hina ang kanyang mga binti. Halos matumba na siya. Ilang residente sa likuran ang nagtakip ng bibig gamit ang tela, ang ilan ay umurong habang nagkakatinginan na may maputlang mukha. Nagmamadaling nagsalita si Samuel. Sinabi niyang kakakain lang ng ahas ng isang baboy ramo na namatay sa bukid. Ayon sa kanya, iyon ang dahilan kung bakit malaki ang tiyan nito. Ngunit ang boses ni Samuel ay lalong naging kakaiba. Pautal-utal ang kanyang tono, gumagalaw ang kanyang mga mata. Noong gabing iyon, ang mga yabag ng sapatos ng mga pulis ay umalinggaw sa daan ng lupa ng Barangay San Roque. Ang kanilang mga flashlight ay sumaklaw sa kadiliman, tumago sa manipis na hamog na bumababa mula sa mga burol. Naglalakad si Jose sa likuran, hawak ang kulay tsokoleting sinelas ni Maria na kagagaling lang niyang matagpuan. Maputla ang kanyang mukha, namumula ang kanyang mga mata dahil sa kakulangan sa tulog.
Bawat hakbang ay tila mabigat, na tila ang buong mundo ay pumipiga sa kanyang dibdib. Madilim ang bahay ni Samuel mula sa malayo. Isang maliit na gasera lamang sa beranda ang kumikislap sa ihip ng hangin. Ilang residente na ang nagtipon, nakatayo sa katahimikan. Nagbubulungan sila, nagkakatinginan na may mukhang puno ng tanong. Ang kapaligiran sa baryo na karaniwang masaya ay naging tensyonado. Maging ang tunog ng mga kuliglig sa gilid ng bukid ay tila nanahimik na rin. Nang kumatok ang mga pulis sa pinto ng bahay ni Samuel, malakas na umalinggaw ang katok sa katahimikan ng gabi. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto at lumabas si Samuel na may matigas na mukha. Naniningkit ang kanyang mga mata, mataas ang tono ng magtanong kung bakit hating gabi na dumating ang mga pulis. Mahinahong sumagot ang isang pulis na may ulat na natagpuan ang isang gamit ni Maria sa likod ng kanyang bahay. Marahang tumango ang mga residenteng nakatayo sa paligid, na tila sumasang-ayon. Sinubukan ni Samuel na tumawa, sinasabing baka pag-aari ng iba ang tsinelas. Ngunit kakaiba ang tunog ng kanyang boses, na tila pilit. Hindi sumagot ang mga pulis. Humingi sila ng pahintulot na suriin ang likod ng bahay. Tumanggi si Samuel noong una, nagdahilan na madilim at mapanganib ang gabi. Ngunit dahil sa pressure ng mga residenteng nagsisimula ng dumami, wala siyang nagawa. Mabigat ang kanyang mga hakbang nang payagan niya sila. Nagtungo ang grupo sa kulungan sa likuran. Ang mga flashlight ay nagliwanag sa maputik na daan, dinaanan ang mga kumpol ng saging at bakod na kawayan. Nang makarating sila sa kulungan ng sawa, lahat ay natahimik. Nakahiga ang hayop na nakapulupot sa sahig ng kulungan. Ang katawan nito ay kasing kapal ng puno ng niyog. Ngunit ang pinakanakakuha ng pansin ay ang tiyan nito. Malaki at hindi pangkaraniwan ang laki nito, na tila kakakain lamang ng isang bagay na mas malaki pa kaysa sa manok o itik. Itinutok ng mga pulis ang liwanag sa tiyan ng ahas. Ilang residente ang nagtakip ng bibig. Mayroong umurong ng ilang hakbang. Lalong naging nakakakilabot ang kapaligiran. Nakatayo si Jose na nanginginig ang katawan. Nakatutok ang kanyang mga mata sa hayop na iyon. Tumulo ang kanyang mga luha nang hindi niya namamalayan. Sa kaibuturan ng kanyang puso, naramdaman niyang alam na niya ang sagot na pinakakinatatakutan niya. Nagmamadaling nagsalita si Samuel na kakakain lang ng ahas ng isang baboy ramo na natagpuan na patay sa bukid. Ayon sa kanya, iyon ang dahilan kung bakit malaki ang tiyan nito, ngunit ang kanyang mga salita ay tila nagmamadali at maputla ang kanyang mukha. Nagkatinginan ang mga pulis, malinaw na hindi basta-basta naniniwala. Mahinang bumulong ang isang residente na mula nang mawala si Maria, bihira nang makitang gumagalaw ang ahas. Nakahiga lamang ang katawan nito, hindi kasing aktibo ng dati. Mabilis na kumalat ang bulong-bulungan na iyon na lalong nagpabagabag sa mga tao. Ilang kababaihan na kasamang nanonood ang nagtakip ng mukha gamit ang kanilang mga alampay. Mayroong marahang umiiyak, mayroong bumibigkas ng dasal. Ang kapaligiran noong gabing iyon ay tila natatakpan ng isang itim na anino. Walang sinumang naglakas loob na magsalita ng malakas. Lahat ay naghihintay na lamang sa desisyon ng mga pulis. Nagpasya ang mga pulis na huwag magmadali. Sinabi nilang kailangang gawin ng maingat ang pagsisiyasat. Ang isang ahas na ganoon kalaki ay hindi maaaring hawakan ng walang espesyal na kagamitan. Nagpasya silang ipagpaliban hanggang sa umaga kung kailan maaaring dumating ang forensic team mula sa syudad. Samantala, agad na nilagyan ng police line ang lugar ng bahay ni Samuel. Pinagbawalan siyang lumabas ng bahay hanggang sa matapos ang investigasyon. Malakas na tumutol si Samuel, tumataas baba ang kanyang boses. Inakusahan niya ang lahat na nagbibintang sa kanya ng walang basehan, ngunit walang pumansin. Tinitigan lamang siya ng mga residente nang may matalim na tingin, isang halo ng galit at takot. Nakatayo si Jose hindi kalayuan sa kanya, hawak ang kulay tsokoleteng sinelas na ngayon ay tila mabigat na sa kanyang mga kamay. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ilabas ang kanyang galit, ngunit ang kanyang boses ay naiipit sa kanyang lalamunan. Noong gabing iyon, umuwi si Jose na pagod ang mga hakbang. Sa kanyang isip, iisa lamang ang imahe, ang lumalaking tiyan ng ahas. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, bumabalik ang imaheng iyon sa kanyang isipan. Iniisip niya ang pinakamasamang posibilidad at nadudurog ang kanyang puso.
Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, mayroong isang bagong determinasyon. Ipinangako niya sa kanyang sarili, anuman ang mangyari, kailangang mabunyag ang katotohanan. Sa kanyang bahay, mahimbing nang natutulog si Ben. Umupo si Jose sa tabi ng kanyang anak, hinaplos ang buhok nito ng nanginginig na kamay. Matagal niyang tinitigan ang inosenteng mukha na iyon. Bumagsak ang kanyang mga luha, binabasa ang kanyang mga pisngi. Nagdasal siya sa kanyang puso, humihiling na sana ibigyan sila ng Diyos ng lakas upang harapin ang mapait na katotohanang maaaring dumating. Ang gabi sa San Roque ay tila napakahaba. Walang tawanan, walang tunog ng musika mula sa kapilya, walang mga batang nagtatakbuhan. Lahat ay nagsara ng pinto ng mas maaga kaysa karaniwan. Sa bawat bahay, bulong lamang ng dasal ang naririnig. Lahat ay naghihintay sa pagdating ng umaga, naghihintay sa sagot na maaaring magbago ng kanilang buhay magpakailanman. Noong umagang iyon, mabigat ang hangin sa barangay San Roque. Sumikat ang araw gaya ng dati, nagbibigay liwanag sa mga palayan at puno, ngunit ang puso ng mga residente ay tila nababalot ng alinlangan. Mula pa sa madaling araw, nagtipon-tipon na ang mga tao sa daan patungo sa bahay ni Samuel. Nakatayo sila sa mga grupo, nagbubulungan habang naghihintay sa pagdating ng team mula sa syudad. Hindi nagtagal, may narinig na tunog ng sasakyan mula sa direksyon ng kabayanan. 3 sasakyan ang huminto sa harap ng bahay ni Samuel. Mula sa loob, bumaba ang ilang mga pulis na kumpleto sa uniforme, dala ang malalaking kagamitan. Mayroong mga metal na kahon, mga bakal na tungkod, at makakapal na guwantes. 2 forensic expert ang espesyal na dinala mula sa lungsod ng Malolos upang magsagawa ng pagsisiyasat. Ang kapaligiran na dating maingay sa bulungan ay biglang tumahimik. Nakatayo si Jose sa pinakaharap. Maputla ang kanyang mukha, namumula ang kanyang mga mata dahil sa hindi pagtulog magdamag. Hawak pa rin niya ang kulay tsokoleteng sinelas ni Maria. Mahigpit niya itong yakap na tila ito na lamang ang tanging koneksyon niya sa kanyang asawa. Tila balisa si Samuel. Pabalik-balik siyang naglalakad sa bakuran ng bahay. Hindi niya kayang tumingin ng matagal sa direksyon ng kulungan ng ahas. Paminsan-minsan ay pinupunasan niya ang kanyang mukha, paminsan-minsan ay dumudura sa lupa, malungkot ang kanyang mukha, hindi na kasing tapang ng dati. Nagkakatinginan na lamang ang mga residenteng nanonood. Mayroong bumubulong na nagtatanong kung kaya ba ng isang kapatid na gawin ang isang malupit na bagay sa kanyang sariling pamilya. Nang magtungo ang forensic team sa kulungan sa likuran, lalong naging tensyonado ang kapaligiran. Naglagay ng yellow line ang mga pulis upang hindi makalapit ang mga residente. Ngunit nagsiksikan pa rin ang mga tao sa labas ng bakod, nagpipigil ng hininga. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa hayop na mula pa kagabi ay pinag-uusapan. Nakahiga pa ring nakapulupot ang sawa. Malaki at makapal ang katawan nito, ngunit ngayon ay tila nang hihina. Kakaiba ang laki ng tiyan nito, masyadong malaki para sa karaniwang pagkain. Ang hugis nito ay tila nagtatago ng isang hindi pangkaraniwang bagay. Yumuko si Jose, tinakpan ng 2 kamay ang kanyang mukha. Hindi niya kayang tumingin ng matagal, ngunit naririnig pa rin niya ang bawat utos ng mga pulis. Kumakabog ang kanyang puso, tila dinadaganan ng malaking bato ang kanyang dibdib. Mahina siyang nagdasal na sana ibigyan siya ng Diyos ng lakas anuman ang mabubunyag sa lalong madaling panahon. 2 pulis ang dahan-dahang nagbukas ng pinto ng kulungan, habang ang iba ay nagbabantay na may mga bakal na tungkod. Mapanganib talaga ang isang ahas na ganoon kalaki, ngunit noong umagang iyon ay halos hindi ito gumagalaw, paminsan-minsan lamang inilalabas ang mahabang dila nito. Nakatayo pa rin ang tiyan nito na nagpatayo sa balahibo ng lahat. Ilang kababaihan ang nagtakip ng mukha gamit ang kanilang mga alampay. Mayroong tumulo ang luha. Mayroong bumibigkas ng dasal. Paulit-ulit na pinupunasan ng mga kalalakihan ang kanilang mga mukha. Alam ng lahat na sa lalong madaling panahon, isang nakakatakot na bagay ang mabubunyag sa kanilang harapan. Sa tabi ni Jose, marahang tinapik ni Cardo ang kanyang balikat. Mahinang bumulong ito, anuman ang mangyari ngayon, ito ang daan tungo sa katotohanan. Tumango lamang si Jose na may basang mga mata. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nang tumango ang isang forensic expert bilang senyales na handa na, tila tumigil ang mundo. Huminto ang ihip ng hangin,
hindi gumagalaw ang mga dahon ng saging, maging ang tunog ng mga ibon sa malayo ay tila nawala. Lahat ay nagpigil ng hininga, nakatingin sa malaking tiyan ng ahas. Ang barangay San Roque noong umagang iyon ay tila naghihintay sa isang malaking lihim na mabunyag. Nang magbigay ng senyales ang forensic expert, 2 pulis ang nagsimulang lumapit sa sawa na nakahiga pa rin sa sahig ng kulungan. Talagang tahimik ang barangay San Roque. Lahat ay nagpipigil ng hininga. Tanging ang tunog ng metal lamang ang naririnig habang inilalabas ang mga kagamitan mula sa kahon. Nakatayo si Jose na nanginginig ang katawan, hawak pa rin ang kulay tsokoleteng sinelas na ngayon ay tila mas mabigat na. Kinontrol ng unang pulis ang ulo ng ahas gamit ang isang bakal na tungkod, habang ang isa pa ay naghahanda ng buksan ang malaking tiyan nito. Dahan-dahan lamang gumalaw ang ahas, inilabas sandali ang dila nito at muling tumahimik. Tila masyado nang mahina ang katawan nito para dalhin ang bigat. Ang liwanag ng araw sa umaga na tumatago sa mga siwang ng kawayan ay lalong nagpapakilabot sa kapaligiran. Nang simulang hiwain ang tiyan nito, isang masangsang na amoy ang biglang kumalat. Ilang residente ang umurong habang tinatakpan ang kanilang ilong gamit ang tela. Mayroong mahinang sumigaw, mayroong marahang umiiyak. Tinakpan ni Jose ang kanyang mukha ng 2 kamay, ngunit naririnig pa rin niya ang tunog ng tela na napupunit at ang tunog ng mga kagamitan ng forensic team na gumagana. Makalipas ang ilang segundo, isang bagay na nagpatahimik sa lahat ang lumabas mula sa loob ng tiyan ng ahas. Isang piraso ng asul na tela, basa, at marumi ang dahan-dahang hinila palabas. Ang kulay nito ay eksaktong katulad ng huling damit na suot ni Maria noong araw ng kanyang pagkawala. Biglang naging tahimik ang kapaligiran. Tanging ang iyak lamang ni Jose ang naririnig na napaluhod sa lupa. Walang tigil ang agos ng kanyang mga luha. Alam niyang hindi nagkataon lamang ang telang iyon. Iyon ay tela ng kanyang asawa. Isang tahimik na saksi na talagang naroon si Maria. Nanginginig ang kanyang katawan. Tila pinipiga ang kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw, ngunit naiipit ang kanyang boses sa kanyang lalamunan. Ipinagpatuloy ng mga pulis ang pagsisiyasat. Isa-isang lumabas ang iba pang mga bagay mula sa loob ng tiyan ng ahas. Mayroong mga hibla ng mahabang buhok na basang nakadikit. Mayroong mga piraso ng maliliit na buto na may manipis pang laman. Maging isang butons ng damit. Lahat ay maayos na inilagay sa isang metal na tray na inihanda. Bawat bagay na inilalabas ay lalong nagpapasakit sa mga residente. Ang ilan ay nagtakip ng mata, ang ilan ay umiiling na lamang ng hindi makapaniwala. Nakatayong naninigas si Samuel malapit sa bakod na kawayan. Maputla ang kanyang mukha, ligaw ang kanyang mga mata na naghahanap ng dahilan, ngunit nanginginig ang kanyang mga labi ng walang salita. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo, hirap siyang huminga. Lahat na nakasaksi ay tinitigan siya ng may matalim na tingin, wala ng bulong-bulungan. Alam na ng lahat ngayon na ang kanilang hinala ay hindi lamang haka-haka. Maingat na itinala ng mga pulis ang bawat ebidensya. Patuloy na nagtrabaho ang forensic expert upang tiyaking nasuri ang lahat ng laman ng tiyan ng ahas. Ilang residente ang hayagang umiyak. Mayroong umupo sa lupa habang nakayuko. Mayroon ding bumibigkas ng dasal sa mahinang boses. Ang barangay San Roque na karaniwang puno ng tunog ng manok at mga batang naglalaro ay naging isang dagat ng kalungkutan at takot. Nakaluhod pa rin si Jose, hawak ang lupa ng nanginginig na kamay. Ang kulay tsokoleteng sinela sa kanyang kamay ay nahaluan na ngayon ng putik at luha. Tumingin siya sa langit. Nanginginig ang kanyang mga labi sa pagtawag sa pangalan ng kanyang asawa. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi na kailanman babalik si Maria. Ngunit alam din niyang sa wakas ay nagsisimula ng mabunyag ang katotohanan. Sinubukan ni Samuel na magsalita, sinasabing nagkataon lamang ang lahat ng ito. Sinabi niyang baka may nakain ang ahas na hindi nila namalayan, ngunit napakahina ng kanyang boses, halos hindi na marinig. Walang sinumang residente ang naniwala pa sa kanya. Masyado nang malinaw ang ebidensya, masyadong matibay para itanggi. Isang matandang ina ang napaupo habang umiiyak, naaalala kung paano dati madalas tumulong si Maria sa kusina ng kapilya at magturo sa mga bata na magdasal. Isang ama ang nagtakip ng mukha ng 2 kamay, hindi na kayang tumingin pa.
Ang mga batang sumisilip mula sa malayo ay agad na hinila ng kanilang mga magulang upang hindi makita ang nakakatakot na tanawin. Nang mailabas na ang lahat ng ebidensya, talagang tahimik ang kapaligiran. Tanging ang tunog lamang ng hangin na marahang umiihip sa mga puno ang naririnig. Basang-basa ng luha ang mukha ni Jose. Nanghihina ang kanyang katawan, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, mayroong isang bagong determinasyon. Isinumpa niyang kailangang maipaglaban ang katarungan para kay Maria, anuman ang halaga. Noong araw na iyon, tila huminto ang barangay San Roque. Walang ingay, walang tawanan. Lahat ay abala sa pagtanggap sa mapait na katotohanang kasasaksilang nila, na ang isang babaeng nagngangalang Maria, na kilala sa kanyang kabaitan at katapangan, ay natagpuan sa isang kahindik-hindik na kalagayan mula sa tiyan ng isang sawa. At lahat ng bakas ay tumuturo sa iisang pangalan, si Samuel, ang sariling kapatid ni Jose. Kinaumagahan, balot pa rin ng kalungkutan ang barangay San Roque. Nagtipon-tipon ang mga residente sa tindahan, sa kapilya, at sa mga beranda ng kanilang mga bahay. Ngunit walang tawanan tulad ng dati. Lahat ng usapan ay umiikot sa iisang pangalan, si Maria. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa pagkakatuklas ng asul na tela at mga labi ng tao mula sa tiyan ng ahas. Ang baryo na dati tahimik ay napuno na ngayon ng takot at hindi paniniwala. Ginugol ni Jose ang gabi sa kapilya. Matagal siyang nakaupo na namumula ang mga mata, yakap-yakap ang kulay tsokolating sinelas na dala niya saan man mula nang matagpuan niya ito. Patuloy ang agos ng kanyang mga luha. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, naaalala niya ang mukha ni Maria na nakangiti. Naalala niya ang malambing nitong boses kapag pinapatulog si Ben. Naalala niya ang malambot nitong kamay kapag naghahanda ng hapunan. Lahat ng alaalang iyon ay anino na lamang ngayon. Noong umagang iyon, ibinigay ng forensic team mula sa syudad ang paunang resulta ng pagsusuri. Ipinahayag nila sa mga pulis at ilang residenteng naroroon na ang mga piraso ng buto at buhok na natagpuan sa loob ng tiyan ng ahas ay talagang mula sa katawan ng tao. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang malakas na hinala na ang biktima ay wala ng buhay bago pa man pumasok sa katawan ng hayop. Ipinaliwanag ng mga eksperto, mula sa kondisyon ng mga buto na sinuri, mayroong mga palatandaan ng pisikal na karahasan. Mayroong mga bakas ng hiwa mula sa matalim na bagay at mga bali na hindi maaaring mangyari dahil sa proseso ng pagtunaw ng hayop. Ito ay tumuturo sa isang mapait na posibilidad. Si Maria ay naging biktima ng pagpatay bago pa man ipinakain ang kanyang katawan sa ahas. Lalong nagpabigat sa kapaligiran ang balitang ito. Napaupo si Jose. Tinakpan ng dalawang kamay ang kanyang mukha. Humagulgol siya. Paos ang kanyang boses sa pagtawag sa pangalan ng kanyang asawa. Sinubukan siyang pakalmahin ng ilang pulis, ngunit hindi tumitigil sa pag-agos ang kanyang mga luha. Alam niyang ang katotohanang kinatatakutan niya ay lalong nagiging malinaw. Hindi lamang nawala si Maria. Hindi lamang siya naging biktima ng ahas, kundi naging biktima siya ng kalupitan ng tao. Si Samuel, na mula pa kagabi ay nasa ilalim ng pangangalaga ng mga pulis, ay lalong naipit. Maputla ang kanyang mukha, walang laman ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang katawan. Iginigit pa rin niyang wala siyang alam na lahat ay hindi pagkakaunawaan lamang, ngunit sa tuwing binabanggit ang ebidensya, lalong humihina ang kanyang boses. Tila siya mismo ay hindi na naniniwala sa mga dahilang kanyang sinasabi. Tinitigan siya ng mga taga-baryo ng may matalim na tingin. Dati, kilala si Samuel bilang isang masipag na panganay na kapatid sa bukid. Ngunit ngayon, naglaho na ang imaheng iyon, pinalitan ng hinala na kaya niyang gawin ang isang karumal-dumal na bagay sa kanyang sariling bayaw. Ilang matatanda ang umiiling, hindi kayang isipin kung gaano kalalim ang galit at kasakiman na maaaring magpiring sa puso ng isang tao. Sa kanyang bahay, kinailangan ni Jose na harapin ang mga inosenteng tanong ni Ben. Paulit-ulit na nagtatanong ang maliit na bata kung bakit hindi pa umuuwi ang kanyang ina. Mahigpit lamang siyang yayakap ni Jose, pinipigilan ang iyak, at sinasabing nasa piling na ng Diyos ang kanyang ina. Sa tuwing lumalabas ang mga salitang iyon mula sa kanyang bibig, tila hinihiwa ang kanyang puso. Ngunit alam niyang hindi niya maaaring lokohin ng matagal ang kanyang anak. Samantala, nagsimulang buuin ng mga pulis ang kronolohiya batay sa mga pahayag ng mga residente.
Ang testimonya ni Aling Nena, ang matandang kapitbahay na hindi kalayuan ang bahay sa bahay ni Samuel, ay lalong nagpatibay sa hinala. Sinabi niyang noong umaga ng pagkawala ni Maria, nakita niyang pumasok si Maria sa bakura ng bahay ni Samuel. Binati pa niya ito at sinuklian naman siya ng ngiti ni Maria. Ngunit pagkatapos noon, hindi na niya nakitang lumabas pa si Maria. Lalong nagpabigat sa kalagayan ni Samuel ang pahayag na iyon. Nagsimulang buuin ng mga pulis ang mga ebidensya isa-isa. Ang kulay tsokoleteng sinelas na natagpuan ni Jose, ang mga piraso ng asul na tela, ang mahabang buhok, ang mga piraso ng buto, at ang mga testimonya ng mga residente ay lahat tumuturo sa iisang punto. Na ang kasong ito ay hindi lamang isang nawawalang tao, hindi lamang isang aksidente, kundi isang sinadyang krimen. Lalong nadurog si Jose. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iyak, lumitaw ang isang mas matibay na determinasyon. Isinumpa niya sa kanyang sarili na kailangang ipaglaban ang katarungan para sa kanyang asawa. Wala siyang pakialam kung gaano kahaba ang daan na kailangan niyang tahakin. Wala siyang pakialam kung gaano kabigat ang pasanin na kailangan niyang dalhin. Ang mahalaga ay hindi dapat makalimutan si Maria. Noong araw na iyon, tila nawala ng liwanag ang barangay San Roque. Walang mga batang nagtatakbuhan sa daan ng lupa. Walang mga inang nagtatawanan sa pampang ng ilog. Lahat ay nagsara ng pinto ng mas maaga. Lahat ng puso ay puno ng takot at awa. Mula sa kapilya, naririnig ang dasal na sana ibigyan ng magandang lugar ang kaluluwa ni Maria sa piling ng Diyos at sana ay mabunyag ng buo ang katotohanan. Sa gitna ng tunog ng dasal, nakaupo si Jose na namumugto ang mga mata, nakatingin sa kawalan sa tahimik na daan ng baryo. Naramdaman niyang nagbago na ang mundong kanyang kinagisnan. Ang kanyang simpleng buhay ay napuno na ngayon ng kalungkutan, at lahat ay nagsimula sa isang pirasong lupaing pamana na dapat sana ay isang biyaya. Noong gabing iyon, tuluyan ang lumubog sa katahimikan ang barangay San Roque. Nakasindi pa rin ang mga gasera sa mga beranda ng bahay, ngunit walang usapan. Mas pinili ng mga tao na magsara ng pinto ng mas maaga. Tila nagdadala ng takot ang hangin sa gabi. Ang balitang kumpirmadong patay na si Maria at ang mga ebidensyang tumuturo kay Samuel ay nagpakaba sa puso ng mga residente. Sa kanyang bahay, nakaupo si Jose sa sahig kasama ang kanyang anak na si Ben na mahimbing nang natutulog sa kanyang kandungan. Namumugto ang kanyang mga mata, pagod ang kanyang katawan, ngunit hindi mapigilan ang pag-ikot ng kanyang isip. Naalala niya ang mga simpleng panahon kasama si Maria, kung paano sila nagtatrabaho sa bukid, naghahanda ng pagkain sa kusina, hanggang sa nagkukwentuhan sa beranda habang nakatingin sa mga bituin. Lahat ng iyon ay alaala na lamang ngayon na nagpapasikip sa kanyang dibdib. Samantala, ang mga pulis na mula pa hapon ay naglagay ng yellow line sa bahay ni Samuel ay dinala na ang lalaki sa himpilan ng pulisya sa kabayanan. Nakaposas ang mga kamay ni Samuel, pagod ang kanyang mga hakbang, maputla ang kanyang mukha. Tahimik lamang ang mga residenteng nakasaksi. Walang sigawan, walang mura, tanging mga tingin na puno ng pagkadismaya. Hindi sila makapaniwalang kaya ng isang kapatid na ipagkanulo ang sariling kadugo. Isang matandang ina na nakatayo sa gilid ng daan ang tumulo ang luha. Mahina siyang bumulong na nagbago na ang mundo. Dati, ang mga alitan sa pamilya ay nagtatapos lamang sa masasakit na salita. Ngayon, maaaring mawala ang buhay dahil lamang sa isang pirasong lupa. Ang mga salitang iyon ay nagpatango sa ilang residente sa katahimikan na pagtatantong ang kasakiman ay maaaring magpiring sa mata ng puso. Sa himpilan ng pulisya, inimbestigahan si Samuel buong gabi. Noong una, sinusubukan pa rin niyang itanggi, sinasabing wala siyang alam tungkol kay Maria. Ngunit sa tuwing ipinapakita ng mga pulis ang ebidensya, lalong humihina ang kanyang boses. Ang mga piraso ng asul na tela, ang kulay tsokolating sinelas, ang mga mansa ng dugo sa kanyang kusina, lahat ay ipinakita isa-isa. Nakayuko na lamang si Samuel, hirap siyang huminga, namumuo ang luha sa kanyang mga mata, ngunit ayaw pa ring umamin ng kanyang bibig. Tinawag si Jose upang magbigay ng karagdagang impormasyon. Sa nanginginig na boses, ikinuwento niya kung paano nagpaalam si Maria noong umagang iyon, kung paano niya hinanap ito sa buong baryo, kung paano niya sa wakas natagpuan ang sinelas ng kanyang asawa malapit sa kulungan ng ahas. Bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay lalong nagpapatahimik sa silid ng investigasyon.
Natahimik din ang ilang pulis, pinipigilan ang awa, nakikita ang kalungkutan ng isang asawang nawalan ng kabiyak sa isang napakatragikong paraan. Lalong nagpatensyonado sa baryo ang balitang inaresto si Samuel. Sa tindahan, pinag-uusapan ng mga kalalakihan ang posibleng parusa na ipapataw. May nagsasabing maaaring makulong si Samuel habang buhay. Mayroon ding bumubulong na baka parusang kamatayan ang naghihintay sa kanya. Sa mga kusina ng mga bahay, pinag-uusapan ng mga kababaihan kung paano dati ilaging tumutulong si Maria sa mga kapitbahay. Kung gaano kalaking kawalan siya hindi lamang para sa pamilya, kundi para sa buong baryo. Si Ben, ang inosenteng bata, ay hindi pa lubos na nakakaintindi. Alam lamang niyang hindi pa umuuwi ang kanyang ina. Gabi-gabi siyang nagtatanong kay Jose kung kailan babalik ang kanyang ina. Mahigpit lamang siyang yayakap ni Jose, pinipigilan ang luha, at sinasabing nasa mas magandang lugar na ang kanyang ina. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, siya mismo ay nahihirapang tanggapin ang katotohanan. Sa kabilang banda, si Aling Nena, na naging pangunahing saksi, ay lalong nabibigatan ang puso. Paulit-ulit niyang inaalala sa kanyang isip ang sandaling nakita niyang pumasok si Maria sa bakuran ng bahay ni Samuel. Nagsisisi siya dahil hindi niya ito sinundan, dahil hindi niya hinintay na lumabas si Maria. Ngunit pinapakalma siya ng mga kapitbahay, sinasabing sapat na ang kanyang testimonya para sa paghahanap ng katotohanan. Naging malungkot ang mga sumunod na araw sa baryo. Pinagbawalan ang mga bata na maglaro ng masyadong malayo. Mas madalas nang nagtitipon-tipon ang mga kalalakihan sa kapilya upang magdasal at pinapaalalahanan ng mga ina ang kanilang mga anak na huwag basta-basta magsalita. Alam ng lahat na ang kasong ito ay hindi lamang trahedya ng pamilya ni Jose, kundi isang malaking kahihiyan para sa kanilang maliit na baryo. Nagsimulang ayusin ni Jose ang kanyang puso. Kahit nadurog, alam niyang kailangan niyang manatiling matatag para kay Ben. Nagtatrabaho siya sa bukid gaya ng dati. Kahit mabigat ang kanyang mga hakbang, tinitingnan niya ang mga batang palay na luntian at naaalala ang mga salita ni Maria, na ang bukid ang tunay na yaman na dapat ingatan. Ang simpleng pangungusap na iyon ay nagbibigay sa kanya ngayon ng lakas upang ipagpatuloy ang buhay kahit wala na ang kanyang minamahal na asawa. Samantala, sa maliit na selda, nakaupo si Samuel na mag-isa, nakatingin sa kawalan sa sahig. Paminsan-minsan ay gumagalaw ang kanyang mga labi na tila nagsasalita sa sarili. Sinabi ng mga bantay na madalas siyang bumubulong ng pangalan ni Maria sa paos na boses. Kung ito man ay dasal o pagsisisi, walang nakakaalam. Ngunit mula sa kanyang malungkot na mukha, nakikita ng lahat na may mabigat na pasanin siyang dinadala. Ang Barangay San Roque ay naging kwento na ngayon sa mga kalapit na baryo. Pinag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa kasakiman na maaaring sumira sa pagmamahala ng pamilya, na ang lupa na dapat sana ay isang biyaya ay maaaring maging isang sumpa. Sa kapilya, ipinaalala ng pari sa mga residente na ang yaman ay hiram lamang. Huwag hayaang maging dahilan ito para saktan ng tao ang isa't isa. Ang kanyang mga salita ay umalinggaw-ngaw na nagpayuko sa maraming tao, nagninilay-nilay sa kanilang sariling buhay. At noong gabing iyon, ipinikit ni Jose ang kanyang mga mata sa manipis na banig ng kanyang bahay. Niyakap niya si Ben na mahimbing na natutulog at mahinang bumulong sa kanyang puso, Maria, maging payapa ka na sa piling ng Diyos. Aalagaan ko ang ating anak at ipaglalaban ko ang katarungan para sa iyo, anuman ang mangyari. Dahan-dahang bumagsak ang kanyang mga luha, kasabay ng walang tigil na dasal. Lumipas ang mga araw, ngunit ang anino ng trahedya ay nananatili pa rin sa Barangay San Roque. Mula umaga hanggang hapon, mabigat ang kapaligiran sa baryo. Luntian pa rin ang mga palayan, tumitilaok pa rin ang mga manok, umaagos pa rin ang ilog. Ngunit ang puso ng mga residente ay nababalot pa rin ang takot at kalungkutan. Sa tuwing nababanggit ang pangalan ni Maria, biglang nananahimik ang mga tao. Tila hindi pa rin naghihilom ang sugat. Sa kapilya, mas madalas nang nagdaraos ng sama-samang pagdarasal. Nagdarasal ang mga kalalakihan, tumutulo ang luha ng mga kababaihan, at nagtatanong ang mga bata kung bakit laging malungkot ang mga matatanda. Napagtanto ng lahat na ang pagkawala ni Maria ay hindi lamang para kina Jose at Ben, kundi para sa buong baryo na nakaranas ng kanyang kabutihan. Ilang araw matapos arestuhin si Samuel, dumating na sa wakas ang opisyal na resulta ng forensic mula sa syudad.
Inimbitahan ng mga pulis ang mga kinatawan ng baryo, pamilya ni Jose, at mga lider ng komunidad upang pakinggan ang pagbasa ng ulat. Puno ang silid ng himpilan ng pulisya. Nakaupo si Jose sa unang hanay. Pagod ang kanyang mukha, namumugto ang kanyang mga mata, mahigpit na hawak ang kulay tsokoleteng sinelas ni Maria na ngayon ay naging huling paalala. Tahimik ang kapaligiran ng buksan ng isang opisyal ang isang makapal na folder na naglalaman ng ulat. Sa mabigat na boses, ipinaliwanag niyang ang mga piraso ng asul na tela, mahabang buhok, at mga piraso ng buto na natagpuan mula sa tiyan ng ahas ay nasuri na sa laboratorio. Ang resulta ng SCC test ay nagpapakita ng pagkakatugma sa pagkakakilanlan ni Maria. Wala nang pag-aalinlangan, ang biktimang natagpuan ay si Maria nga. Ngunit hindi lamang iyon ang nagpasikip sa dibdib ng lahat. Mula sa resulta ng pagsusuri, nabunyag na hindi namatay si Maria dahil sa pagkain ng ahas. Wala na siyang buhay bago pa man ipinasok ang kanyang katawan. Malinaw na nakita ang mga bakas ng hiwa mula sa matalim na bagay sa kanyang mga tadyang at braso. Mayroon ding mga palatandaan ng malakas na pagkakabangga sa ulo na nagdulot ng pagdurugo. Lahat ng ito ay tumuturo sa isang malakas na hinala na si Maria ay biktima ng sinadyang karahasan. Biglang naging tahimik ang silid. Humagulgol si Jose, nanginginig ang kanyang katawan, nakayuko ang kanyang ulo. Hindi niya na kayang makinig pa. Walang tigil ang agos ng kanyang mga luha. Namula ang kanyang mukha, hirap siyang huminga. Tinapik siya ng isang pulis na nakaupo sa kanyang tabi, sinusubukang pakalmahin, ngunit masyadong malalim ang sakit sa puso ni Jose para maibsan ng mga salita. Hindi rin maitago ng mga residenteng naroroon ang kanilang pagkagulat. Ilang tao ang nagtakip ng bibig. Mayroong paulit-ulit na nagpunas ng mukha. Mayroon ding bumubulong na ang pangyayaring ito ay isang malaking kahihiyan na hindi nila kailanman inakala na mangyayari sa kanilang maliit na baryo. Samantala, si Samuel, na nasa kulungan na, ay lalong naipit. Ang balita tungkol sa resulta ng forensic ay nag-alis sa kanya ng pagkakataong magtago sa likod ng mga dahilan. Sinusubukan pa rin niyang itanggi, sinasabing hindi niya kailanman sinadyang gawin iyon. Ngunit hindi maitago ng kanyang mukha ang kanyang pagkabalisa. Nanginginig ang kanyang mga labi. Walang laman ang kanyang mga mata, nanginginig ang kanyang katawan. Sa tuwing nagpapakita ng bagong ebidensya ang investigador, lalong kumalat ang balita tungkol sa resulta ng forensic sa baryo. Nagtipon-tipon ang mga tao sa tindahan, pinag-uusapan kung gaano kalupit ang paraan ng pagpatay kay Maria. Mayroong umiiling ng hindi makapaniwala. Mayroong tumulo ang luha. Mayroon ding mahinang nagsasabi na ang kasakiman ay maaaring gawing kaaway ng isang kapatid ang kanyang sariling kadugo. Si Aling Nena, ang matandang saksi na unang nakakita kay Maria ang pumasok sa bakuran ng bahay ni Samuel, ay lalong nabibigatan ang puso. Madalas siyang marahang umiiyak sa gabi, nagsisisi kung bakit hindi niya sinundan pa si Maria noong araw na iyon. Sinusubukan siyang pakalmahin ng kanyang apo, sinasabing sapat na ang kanyang ginawa sa pagbibigay ng testimonya. Ngunit nananatiling bumabagabag sa matandang babae ang pagsisisi. Si Jose naman ay hinaharap na ngayon ang mapait na katotohanan na may pagod na katawan at durog na puso. Gabi-gabi siyang nakaupo sa beranda ng bahay, nakatingin sa larawan ni Maria sa isang simpleng kahoy na frame. Mahina siyang nagsasalita na tila nasa harapan pa rin niya si Maria. Sinabi niyang ipagpapatuloy niya ang paglaban para sa katarungan, na palalakihin niya si Ben nang may buong pagmamahal tulad ng kanilang pinlano. Ngunit laging bumabagsak ang kanyang mga luha sa bawat pangungusap na kanyang binibigkas. Hindi kailanman nawawala sa kanyang isip ang mga alaala ni Maria, ang kanyang ngiti, ang kanyang boses, maging ang simpleng paraan ni Maria sa paglalagay ng kanin sa plato ng kanyang asawa ay tila napakahalaga na ngayon. Lahat ng iyon ay hindi na babalik. Ngunit naniniwala si Jose na gusto ni Maria ang manatili siyang matatag para kay Ben. Nagsimulang matuto ang mga taga-baryo mula sa trahedya. Ilang pamilya na dati nag-aaway sa lupa ay nagpasya ng magkasundo bago pa man maging malaking sunog ang maliit na apoy. Napagtanto nilang maaaring iwanan ang lupa, maaaring hanapin muli ang yaman, ngunit hindi maaaring palitan ang buhay ng tao. Ang trahedya ni Maria ay naging isang mapait na paalala na tumago sa puso ng bawat isa. Sa kapilya, sinabi ng isang pari ng may diin na ang yaman ay hiram lamang.
Hindi dapat saktan ng tao ang isa't isa para sa isang bagay na pansamantala. Ipinaalala niyang ang pamilya ang pinakamahalagang biyaya. Huwag hayaang masira ang pagmamahalan dahil lamang sa isang pirasong bukid. Ang kanyang mga salita ay nagpayuko sa maraming residente na may namumuong luha sa mga mata. Noong gabing iyon, muling umupo si Jose sa beranda ng kanyang bahay. Niyakap niya si Ben na mahimbing nang natutulog at tumingin sa langit na puno ng mga bituin. Sa kanyang puso, nagdasal siya, Panginoon, alagaan mo si Maria sa iyong piling. Bigyan mo ako ng lakas upang harapin ang mga darating na araw at protektahan ang aking anak upang lumaki siyang may mabuting puso. Umagos ang kanyang mga luha, kasabay ng paniniwalang kahit wala na si Maria, ang kanyang pag-ibig ay mananatiling buhay sa kanilang mga puso. Mula nang i-anunsyo ang resulta ng forensic, lalong naging masidhi ang investigasyon kay Samuel. Pabalik-balik siyang tinatawag ng mga pulis mula sa kabayanan sa silid ng investigasyon. Ang maliwanag na ilaw ay tumatama sa kanyang maputlang mukha. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang sentido. Bawat tanong na ibinabato ay lalong nagpapabalisa sa kanya. Sinusubukan pa rin niyang itanggi, sinasabing hindi niya kailanman sinadyang saktan si Maria. Ngunit ang mga ebidensyang ipinapakita ay hindi na maitatanggi. Noong una, tuwid na nakaupo si Samuel, sinusubukang kumbinsihin na nagkataon lamang ang lahat. Ngunit sa paglipas ng panahon, bumagsak ang kanyang mga balikat, humina ang kanyang boses, at mas madalas na siyang nakayuko. Ipinakita ng mga pulis ang isang kutsilyo sa kusina na may mga mansa ng kulay tsokolate na natagpuan sa kanyang bahay. Kinagat ni Samuel ang kanyang labi, mahigpit na hinawakan ang kanyang mga tuhod. Naging malungkot ang kanyang mukha. Lumapit sa kanya ang isang batang investigador na nagngangalang Rudy nang may malumanay na tono. Sinabi niyang hindi maaaring itago magpakailanman ang katotohanan. Idinagdag niyang baka gumaan ang kanyang puso kung aaminin niya. Ang mga salitang iyon ay nagpikit kay Samuel ng kanyang mga mata ng matagal. Tila nakikipagbuno siya sa kanyang sarili. Nanginginig ang kanyang mga labi, mabigat ang kanyang hininga at dahan-dahan siyang bumulong. Totoo ngang nag-away sila ni Maria noong umagang iyon. Nagulat ang mga pulis sa pag-amin na iyon. Nagpigil sila ng hininga, naghihintay na ipagpatuloy ni Samuel. Sa paos na boses, sinabi niyang dumating si Maria dala ang mga dokumento ng lupa, hinihiling na hatiin na agad ang mana. Ang kanyang mga salita ay itinuring niyang isang insulto sa kanya bilang panganay na kapatid. Sa bulag na galit, kinuha niya ang kutsilyo sa kusina. Ang maikling pag-aaway ay naging isang trahedya. Natumba si Maria, hindi na gumagalaw ang kanyang katawan. Huminto sa pagsasalita si Samuel, naiipit ang kanyang boses, tumulo ang kanyang mga luha, ngunit nanatiling malungkot ang kanyang mukha. Malalim siyang yumuko, na tila nagsisisi sa bawat segundo ng kanyang ginawa. Itinala ng mga investigador ang lahat ng salitang lumabas, habang lalong naging tahimik ang silid. Walang sigawan, walang sigaw. Tanging isang katahimikan na nagpapasikip sa dibdib. Mabilis na kumalat sa baryo ang balita tungkol sa paunang pag-amin ni Samuel. Narinig ito ng mga tao mula sa bibig, mula sa tindahan, mula sa usapan sa kapilya. Nagulat ang mga residente, ngunit sa kabilang banda, nakaramdam sila ng ginhawa dahil ang misteryo na matagal nang bumabalot ay nagsisimula ng masagot. Ngunit ang ginhawang iyon ay may kasamang kilabot. Walang sinumang nakaisip na kaya ng isang kapatid na wakasan ang buhay ng kanyang sariling bayaw dahil lamang sa isang pirasong lupa. Sa kanyang bahay, narinig ni Jose ang balitang iyon na may nanginginig na puso. Matagal siyang nakaupo sa beranda, nakatingin sa tahimik na daan ng baryo. Basa ang kanyang mga mata, mabigat ang kanyang hininga. Sa kanyang puso, mayroong isang pakiramdam ng ginhawa dahil nagsisimula ng lumabas ang katotohanan, ngunit mayroon ding isang sugat na lalong lumalalim. Hindi na babalik si Maria. Ang pag-amin ni Samuel ay nagpatibay lamang sa mapait na katotohanan na tuluyan nang nawala ang kanyang asawa sa isang napakalupit na paraan. Si Ben, ang maliit na bata, ay patuloy pa ring nagtatanong tungkol sa kanyang ina. Mahigpit lamang siyang yayakap ni Jose, pinipigilan ang luha na huwag bumagsak sa harap ng kanyang anak. Mahina siyang bumubulong na nasa piling na ng Diyos ang kanyang ina. Paulit-ulit niyang sinasabi ang mga simpleng salitang iyon,
kahit na ang kanyang sariling puso ay hindi pa lubos na matanggap ang katotohanan. Lalong naging maingay ang usapan ng mga taga-baryo tungkol sa trahedya. Mayroong galit at gustong parusahan si Samuel ng pinakamabigat. Mayroon ding nananahimik na lamang hindi na makapagsalita. Para sa kanila, ang pangyayaring ito ay naging isang malaking kahihiyan at isang mapait na aral. Napagtanto nilang ang kasakiman ay maaaring gawing kaaway ang magkapatid, maaaring burahin ang pagmamahal na dapat sana iingatan. Si Aling Nena, ang matandang saksi na mula pa sa simula ay nagbigay ng testimonya, ay tiningnan na ngayon ng may paggalang. Maraming residente ang lumalapit sa kanya upang pakinggan ang buong kwento tungkol sa araw ng pagkawala ni Maria. Sa mahina ngunit matatag na boses, ikinuwento niya ang kanyang nakita. Ngunit sa dulo ng kanyang sinasabi, lagi siyang nagdaragdag ng isang mensahe na ang yaman ay hindi lahat. Mas mahalaga ang kapatid at huwag hayaang makalimutan iyon ng tao. Sa selda, lalong madalas na natutulala si Samuel. Nakaupo siyang mag-isa, nakatingin sa kawalan sa dingding. Paminsan-minsan ay bumubulong siya, tinatawag ang pangalan ni Maria sa paos na boses. Sinabi ng mga bantay na madalas din siyang nagpupunas ng mukha ng paulit-ulit, na tila gustong burahin ang isang anino na patuloy na bumabagabag sa kanya. Huli na ang pagsisisi, ngunit hindi na siya makakatakas sa katotohanan. Lalong naging tanyag ang barangay San Roque sa mga kalapit na lugar. Ang mga tao mula sa mga kalapit na baryo ay dumarating para lamang pakinggan ng direkta ang kwento tungkol sa sawa, tungkol kay Maria, tungkol kay Samuel. Ngunit hindi ipinagmamalaki ng mga taga San Roque ang atensyong iyon. Sa halip, nahihiya sila, nararamdamang ang kanilang baryo ay nakilala dahil sa isang napakalungkot na trahedya. Noong gabing iyon, muling umupo si Jose sa kapilya. Tiningnan niya ang bakanting prayer mat sa kanyang tabi, na tila nakikita pa rin si Maria na nakaupo doon, nakangiti ng malumanay tulad ng dati. Muling bumagsak ang kanyang mga luha. Mahaba siyang nagdasal na sana ibigyan ng Diyos ng magandang lugar ang kanyang asawa at bigyan siya ng lakas upang palakihin si Ben. Kahit nadurog ang kanyang puso, alam niyang hindi siya dapat sumuko. Ilang buwan matapos ang pag-amin ni Samuel, sa wakas ay ginanap ang paglilitis sa Regional Trial Court sa Malolos. Mula pa sa madaling araw, naghanda ng umalis ang mga residente ng Barangay San Roque. Ang ilan ay naglakad patungo sa kabayanan at sumakay ng sasakyan patungo sa syudad. Gusto nilang makita sa kanilang sariling mga mata kung paano ipapataw ng batas ang hatol sa isang kapatid na kayang kumitil ng buhay ng kanyang sariling bayaw. Puno ang silid ng korte. Hindi sapat ang mga upuan para sa lahat. Maraming residente ang nakatayo sa likuran ng silid. Seryoso ang kanilang mga mukha. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa upuan ng akusado. Dumalo si Jose na may matatag na mukha kahit na namumugto ang kanyang mga mata. Sa kanyang tabi, nakaupo ang mga magulang ni Maria na mahina ang katawan ngunit matatag ang puso. Ipinagkatiwala si Ben sa isang kapitbahay dahil hindi kayang dalhin ni Jose sa isang silid na puno ng sakit. Tahimik ang kapaligiran ng dalhin si Samuel papasok. Payat ang kanyang katawan, pagod ang kanyang mga hakbang, nakayuko ang kanyang mga mata. Wala na ang dating otoridad ng isang panganay na kapatid na kilala sa kanyang kasipagan. Ang nakikita lamang ay isang lalaking nalulunod sa pagsisisi. Tinitigan siya ng mga residente ng maihalo ng galit at awa. Ngunit walang sinumang nagsalita. Binasa ng piskal ang sakdal ng may malakas na boses. Sinabi niyang napatunayang may sala si Samuel sa planadong pagpatay kay Maria. Hindi lamang niya kinitil ang buhay ng biktima, kundi sinubukan din niyang pagtakpan ang krimen sa isang malupit na paraan, sa paglalagay ng bangkay ng biktima sa kulungan ng sawa. Bawat pangungusap na lumalabas sa bibig ng piskal ay tumutusok sa puso ni Jose. Yumuko siya. Walang tigil ang agos ng kanyang mga luha. Ipinakita ang mga ebidensya isa-isa sa harap ng hukom. Ang kulay tsokolating sinelas, ang mga piraso ng asul na tela, ang mga piraso ng buto, ang mahabang buhok, at ang kutsilyo sa kusina na natagpuan sa bahay ni Samuel. Lahat ay inilagay sa mesa ng ebidensya. Ang liwanag ng ilaw sa silid ay nagpapakita ng malinaw sa mga bagay na iyon. Hindi kayang tumingin ng matagal ni Jose, sumisikip ang kanyang dibdib, mabigat ang kanyang hininga. Muling bumalik sa kanyang isip ang mukha ni Maria.
Tinawag ang ilang saksi. Lumapit si Aling Nena na may nanginginig na mga hakbang. Mahina ngunit matatag ang kanyang boses nang ikwento niya kung paano niya nakitang pumasok si Maria sa bakuran ng bahay ni Samuel noong masamang araw na iyon. Tinawag din ang iba pang mga saksi na nagsabing nakarinig sila ng malakas na pag-aaway mula sa bahay ni Samuel. Lahat ng testimonya ay nagpatibay sa sakdal na ang pangyayaring ito ay hindi isang aksidente, kundi isang sinadyang gawain. Nang si Jose naman ang lumapit bilang saksi ng pamilya, lalong naging tahimik ang silid. Sa nanginginig na boses, ikinuwento niya ang huling umaga kasama si Maria, kung paano nagpaalam ang kanyang asawa na may matatag na mga hakbang, kung paano niya ito hinanap sa buong baryo hanggang sa matagpuan niya ang kulay tsokolating tsinelas malapit sa kulungan ng ahas. Walang tigil ang agos ng kanyang mga luha nang sabihin niyang si Maria ay hindi lamang isang asawa, kundi isang ina na puno ng pagmamahal, isang babaeng matapang na ipinaglalaban ang karapatan ng pamilya. Narinig ang mga iyak mula sa mga upuan ng mga manonood. Nakayuko si Samuel sa buong paglilitis. Paminsan-minsan ay pinupunasan niya ang kanyang mukha, paminsan-minsan ay humihinga ng malalim. Nang hilingin ng hukom na magbigay siya ng pahayag, sinabi lamang niyang nagsisisi siya. Inamin niyang nagalit siya, inamin niyang nagdilim ang kanyang paningin, ngunit ngayon ay napagtanto niyang hindi mapapatawad ang kanyang ginawa. Tumulo ang kanyang mga luha, paos ang kanyang boses, ngunit walang sinumang naawa. Mahaba ang paglilitis hanggang sa dumating ang oras ng pagbasa ng hatol. Sa matatag na boses, sinabi ng hukom na napatunayang maisala si Samuel sa planadong pagpatay. Ang kanyang ginawa ay hindi lamang nakasakit sa pamilya ng biktima, kundi nakasakit din sa pagkatao ng lahat ng residente. Ipinataw ng hukom ang pinakamataas na parusa, habang buhay na pagkabilanggo na walang posibilidad ng parol. 3 beses na pinukpok ang gavel, malakas na umalinggaw sa silid. Natahimik sandali ang buong silid at pagkatapos ay narinig ang mga iyak mula sa pamilya ni Maria. Tinakpan ni Jose ang kanyang mukha ng 2 kamay. Nanginginig ang kanyang katawan. Walang tigil ang agos ng kanyang mga luha, kasabay ng ginhawa na sa wakas ay naipatupad ang katarungan, kahit na ang sugat sa kanyang puso ay hindi na kailanman maghihilom. Umiyak ng malakas ang mga magulang ni Maria, niyakap ng mga kamag-anak upang hindi matumba. Tumulo rin ang luha ng mga residenteng naroroon, nararamdaman kung gaano kabigat ang pasanin ng pamilyang iyon. Malalim na yumuko si Samuel, maputla ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang mga labi, ngunit walang salitang lumabas. Ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata, na tila sumusuko na sa kanyang tadhana. Agad siyang dinala ng mga pulis palabas ng silid ng korte. Ang tunog ng dasal at iyak ang sumabay sa kanyang mga hakbang. Pagkatapos ng paglilitis, bumalik ang mga residente sa baryo na may malungkot na mukha. Walang nagdiwang, walang masaya. Lahat ay tahimik lamang na pagtatantong ang trahedyang ito ay nag-iwan ng isang malalim na sugat. Noong gabing iyon, nagdaos ng dasal sa kapilya. Ang tunog ng mga banal na salita ay marahang umalinggaw-ngaw, nagdadala ng kapayapaan sa mga pusong pagod. Nakaupo si Jose sa unang hanay. Umagos ang kanyang mga luha, ngunit ngayon ay may kasamang pagtanggap. Nagsimula na ring matuto ang mga residente. Napagtanto nilang ang lupa ay hindi dahilan para mag-away. Ipinaalala nila sa kanilang mga anak at apo na ingatan ang kapatiran ng higit sa anupaman. Laging sinasabi ni Aling Nena sa kanyang matandang boses, huwag nating hayaang makalimutan natin ang pagmamahal sa pamilya dahil sa yaman. Simple ang kanyang mga salita, ngunit ngayon ay naging isang matibay na aral sa moralidad. Si Jose, na may durog na puso, ay patuloy na sinisikap na palakihin si Ben ang may buong pagmamahal. Nagtatrabaho siya sa bukid, nag-aayos ng bahay, at gabi-gabi ay mahaba siyang nagdarasal. Ipinangako niyang aalagaan niya ang kanyang anak ng pinakamabuti upang balang araw ay lumaki siyang isang taong may mabuting asal, dala ang pangalan ng kanyang ina ng may pagmamalaki. At ganyan nag-iwan ng malalim na bakas ang trahedya sa Barangay San Roque. Mula sa isang madugong trahedya, isinilang ang isang bagong kamalayan na ang pamilya ang pinakabanal na yaman. Maaaring mawala ang lupa, maaaring mawala ang yaman, ngunit hindi kailanman mapapalitan ang pagmamahal ng pamilya. Huling gabi matapos ang hatol, nakaupo si Jose sa beranda ng kanyang bahay, nakatingin sa mga bituin.
Mahina siyang bumulong na tila kinakausap si Maria, maging payapa ka na sa piling ng Diyos.